Mr. Silent Channel. Chapter 961 hanggang 970. Wala akong kahihiyan. Para sabihing hindi mapipigilan ang magandang kapalaran ng taong ito, kahit gaano pa kahirap, hindi niya inaasahan na may magkukusa na magpakita ng kanyang mukha ng ganito. Hindi mahalaga kung yumuko ka at aminin ang iyong pagkakamali, ang 1 bilyong DM na barya ay isang magandang bagay. Okay, tumanggo si Hong Dali bilang pagsang-ayon, kung gayon ay naayos na. Kaya lahat ay nagsimulang maghintay na may iba't ibang mahiwagang emosyon. Inaabangan ng lahat ang reaksyon ni Hong Dali matapos malantad ang kanyang mga kasinungalingan. Ang lahat ng naruroon ay handa pang ang tanggapin ang paghingi ng tawad mula sa isang itim at puting maharlika. Bagamat marami ng mga tao na nakapila sa harapan, hindi makukuha ng lahat ang ganoong magandang pagkakataon. Lahat ng naruroon ay gumawa pa nga ng paraan para sa kanila, at pagkatapos ay sinundan siya ng Galaxy Noble ng mabait. Ang gatekeeper na Holy Beast ay nagsabi, "Hello, Lord Holy Beast, with our unanimous consent, we specially allow Mr. Hong Dali to enter first." Well, we also have a Mr. Nagre-resulta ang trial tower ni Dali para maalis natin ang kalituhan sa ating mga puso. Ang kanyang mga salita ay yumantig sa puso ng lahat ng naruroon, at lahat ay tumango, kasama na si Hong. Mga taong makapangyarihan. Ang iba ay sabik na naghihintay na makita ang biro, ngunit iniisip ni Hong Dali at ng iba pa na hindi na kailangan pang pumila. Ang mga tao sa paligid ng Venerable Qingluan, o ang mga hayop sa paligid niya, ay madaling kausap. Ang haba ng Saint the Beast na iyon ay halos katulad ng sa maalamat na Minotaur. Ito ay may malaking ulo na may dalawang mahabang sungay na nagniningning na may metal na liwanag. 4 na metro ang taas nito at may nakaumbok na kalamnan. Hindi kailangan ng pagpapakilala. Tignan mo lang ang itsura at malalaman mo na siguradong door god ito. Isa. Ang Panginoon ng banal na hayop ay unang tumingin sa kalawakan na marangal, at pagkatapos ay sa iba pa. Nang makitang walang tumutol, agad siyang sumang-ayon, okay. I think makakarating tayo sa kanya pagkatapos ng ilang sandali. Lahat ay nagpahayag ng kanilang kaligayahan. Ang katotohanan ay malapit ng mabunyag, at sila ay malapit ng magsaya. Upang sabihin na napakabilis na nakilala ni Venerable Qingluan ang mga peripheral nobles na ito, pagkaraan ng humigit kumulang 20 minuto, bumukas ng malaki ang pinto ng kuweba, at tumabi ang Diyos ng pinto, na sinundan ng isang binata na nakasuot ng windbreaker ng isang black and white peripheral noble. Dahan-daang lumabas ang lalaki mula sa loob. Siya ay may ordinaryong hitsura ngunit medyo matangkad, halos 2 metro ang taas. Nang makita siyang lumabas, ang mga mata ng lahat ng tao sa paligid niya ay napuno ng hindi maipaliwanag na paghanga. Ang maharlika na malayo sa kalawakan ay mabilis na lumapit at sinabing maingat, "Brother Shengjie, nasa labas ka na. Ano ang pakiramdam mo doon?" "It feels okay," bahagyang tumango si Shengjie at nakangiting sinabi. Ang kagalang-galang na Qingluan ay nalutas ang maraming mga pagdududa ko tungkol sa paglilinang. "Marami akong natamo ngayon. Ngayon ay kailangan kong humanap ng lugar na pahingahan." Sinabi ng sobrang henyo na dumaan sa 30th floor ng trial tower na gusto niyang umatras. Sino ang may lakas ng loob na pigilan ito? Dahil dito, itong black and white level na aristokrata, na malayo sa super genius sa galaxy, ay biglang huminto bago umalis, tumingin sa lahat ng naruroon, at biglang sumimangot. Pagkatapos ay mabilis siyang naglakad papunta kay Hong Dali at tinignan siya ng taas-baba. Nagtanong siya sa malalim na boses, "Ikaw ba si Hong Dali?" Ha! Hindi kaya magkakilala silang dalawa. Sa oras na ito, lahat ng naruroon ay naging mausisa. Si Hong Dali ay masyadong interesado at itinuro ang kanyang ilong, "Kilala mo ba ako?" Sinabi ni kagalang-galang Qingluan na ang susunod na tao ay makikilala ka. Muling sumimangot si Xiao Shengjie, hindi pa rin makapaniwala sa kanyang tono, "Sinabi niya sa akin na lumabas at tawagan ka. Hindi ko alam ang tiyak na dahilan, ngunit, ilang level na ba ang naipasa mo sa trial tower? Turn ko na talaga." Tuwang-tuwa pa rin si Dali at nakangiting sinabi, "Oo, nalampasan na natin ang ika-30 palapag." Talaga. Laking gulat din ni Xiao Shengjie. Ngunit kung tutusin, sabik siyang pumasok sa pag-iisa, kaya hindi na siya nagsalita pa. Sa oras na ito, lumapit ang maharlika na malayo sa kalawakan at nakangiting nagsabi, "Brother Shengjie," sinabi niya na dumaan siya sa ika-30 palapag noong araw ng trial tower, at hindi siya namatay kahit isang beses. Direkta siyang pumasa. Hahaha. Matapos marinig ang mga salita ng maharlikang kalawakan, humagalpak ng tawa si Xiao Shengjie at nanghihinayang sinabi, "Hindi ganyan ang pagyayabang mo." Ang ika-29 na palapag ng trial tower ay ang Venerable Qingluan. Mahigit 3,000 beses akong namatay doon. Sa wakas ay nanalo ng kaunti, at sa wakas si Venerable Qingluan sa huling palapag, sa wakas ay pinaalis mo na ako sa 30 dragon. Sabihin mong papasa ka sa isang pagkakataon. Iyon, walang magawang ikinibit ni Hong Dali ang kanyang mga balikat, "Bakit sa tingin ninyong lahat ay nagsisinungaling ako?" "Ha, dahil lang sa kasinungalingan ng sinabi mo." Mataimtim na sinabi ni Xiao Shengjie, "Pero okay lang, maghihintay muna ako." "Teka, tingnan natin kung nagsasabi ka ng totoo o nagsisinungaling."
Pagkatapos ay itinaas ng lahat ang kanilang mga puso at naghintay para sa sandali kapag ang mga resulta ay inihayag. Hindi nagtagal, pumasok sa kuweba ang Diyos ng pinto ng banal na hayop. Pagkaraan ng halos 5 minuto, muli itong lumabas, at pagkatapos ay malakas na inihayag, ang susunod na tatanggap ng tagubili ng kagalang-galang ay si Hongdali, isang itim at puting maharlika ng Milky Way. Sir, alinsunod sa kahilingan ng lahat, ang kanyang kabanalan ay ipahayag ang mga resulta ng paglilitis sa tore ni G. Hongdali. Sa wakas, oras na para maihayag ang katotohanan. Tumaas ang puso ng lahat, naghihintay lamang sa sandaling ipahayag ang sagot. Ang tinig ng Holy Beast Door God ay kalmado gaya ng dati, ngunit ang kanyang sinabi ay parang hindi kalmado sa pandinig ng ibang tao. Hongdali, ika-30 palapag ng Trial Tower, petsa ng clearance, sa araw na iyon. Bilang ng mga namatay, 0. Nag-collapse ang lahat sa audience. Itong Hongdali na mukhang 18 o 19 na taong gulang, lahat ng mga salitang sinabi niya ay totoo talaga. Totoo. Hoy, bakit hindi ka naniniwala sa akin kapag nagsasabi ako ng totoo? Walang magawa si Hongdali, sa totoo lang, tapat talaga ako. This time, walang makakatawa. Walang makapag-aakalang totoo ang sinabi ni Hongdali, at karamihan sa kanila ay hindi makapaniwala. Oh my God, totoo naman talaga ang sinabi niya. Paano kaya nagkaroon ng ganitong mapanghamon na tao sa mundong ito? Nakakatakot ito. Napakahiya. Talagang nakapasok siya sa isang pagkakataon. Isang henyo na tulad nito na nakalampas sa 30th floor ng Trial Tower. Walang masyadong tao sa DM Star Region, tama ba? Ang mukha ng Spiral Galaxy Noble ay biglang naging berde. Nakipagpustahan siya dati kay Hongdali. At ang taya ay tila napakahirap para sa kanya na tanggapin. Pagdating sa 1 bilyong barya, kaya niyang magnganga ang kanyang mga ngipin at makakalimutan ito, ngunit pagdating sa pagkawtaw kay Hongdali at aminin ang kanyang pagkakamali, paano niya magagawa ang ganoong bagay? Brother Shengji, ang maharlika ng Spiral Galaxy ay malungkot na umiyak at niyakap ang braso ni Xiao Shengji ng desperadong, Brother Shengji, dapat tulungan mo akong mag-isip ng paraan. Ngayong nangyari na ang mga bagay, ano ang maaari kong gawin? Ganoon din ang ginawa ni Xiao Shengji. Napakasama ng kanyang ekspresyon. Tumingin siya sa likod ni Hongdali, bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay tumalikod at umalis, ako ay outreach muna. Ako ay magsasalita tungkol sa iba kapag ako ay lumabas. Niloloko mo ba ako? Iyon ay 3 beses na magkasunod sa isang araw. Isang halimaw na hindi maaaring mamatay kahit 1 beses sa ika-10 palapag. Buti na lang hindi niya ako ginugulo. Gusto mo bang tulungan kita na makahanap ng solusyon? Mamamatay ba ako kasama mo? Maaari niyo akong tulungang alagaan ito sa labas, nakangiting sabi ni Hongdali nang hindi man lang tumitingin sa Spiral Galaxy Noble. Well, kolektahin mo lang ako ng pera at mga gamit, at ako na lang ang bahala sa iba, hehe. Pagkasabi niya nun, pumasok siya sa kuweba. 1 bilyong dime, naglakad si Jiang Chenzo sa maharlikang kalawakan sa matalinong paraan, at iniunat ang kanyang kamay, itatago ko ito para sa iyo, kaya mangyaring ibigay ito. Ang pulang-pula at puti ang mukha ni Spiral Galaxy Noble, at tiningnan niya ito. Matapos tingnan si Jiang Chenzo at ang iba pa, at pagkatapos ay ang mga peripheral nobles ng ibang galaxy, bigla siyang sumigaw ng, pagkatapos ay tumalikod at tumakbo palayo. Deadbeat ang lalaking ito. Saglit na natigilan ang lahat. Bilang isang galactic noble, talagang hindi niya nabayaran ang kanyang utang. Anong klaseng espiritu ito? Ito ay isang walang hiyang espiritu, isang lubhang walang hiyang espiritu. Kung tutusin, hindi katakataka na tumakas siya ng walang hiya. Maaari pa rin niyang ibigay ang bilyong barya na may nagngangalit na mga ngipin, ngunit ang paghiling sa isang maharlikang tulad niya mula sa Spiral Galaxy na yumuko sa nobleman mula sa kalawakan ay magiging kasing-kasiya siya ng pagpatay sa kanya. Maaari mo akong bigyan ng pera, ngunit hindi mo kayang mawalan ng mukha. Sino ka? Namula ang mukha ni Tang Moxon sa galit, talagang nagdala siya ng deadbeat, wala ka man lang mukha. Tama, lalo pang nagalit si Liang, kalawakan din ito kung tutuusin. Noble, bakit ka tumitakas? Kung matalo siya, paano kung matalo tayo? Damn it! Kung ang puno ay walang balat, tiyak na mamamatay ito. Walang hiya at walang talo ang mga tao. Napakasama ng sinabi ni Liang. Nakaramdam ng lamig ang lahat sa paligid at mabilis na pumikit para magpahinga, ngunit wala kaming nakita. Ang Spiral Galaxy Noble ay nawala ng ganoong kalaking tao, at pagkaraang tumakas, nagngangalit siya. Sa pagkakataong ito ay tuluyan nang nasira ang kanyang reputasyon. Kung ang bagay na ito ay hindi mapangasiwaan ng maayos, hindi na niya kailangang iangat ang kanyang ulo sa hinaharap. Ang pangalan mo ay Hongdali, tama ba? Ikaw ay walang awa. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, kailangan kong ibalik ang sitwasyon para sa usapin ngayon. How dare Xiao Shengji, a bastard, abandon me. No matter what, sumigaw pa rin ako tulad ni Brother Shengji noon, damn it. Ilang saglit na nawala ang galit niya, pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata at biglang naisip, ang 2 taong ito ay hindi simpleng tao na tulad ko. Sa lakas ko ngayon, tiyak na hindi ko sila mahawakan. Ngunit hindi ko ito kayang hawakan ng ganito.
Hindi ako nangangahas na hawakan ka, ngunit may mga taong nang-ahas. Siya, isang maharlikang kalawakan, ay hindi nang-ahas na guluhin si Hong Dali, ngunit may mga tao pa rin kung tutuusin. Manggahas. Demos Star Territory, matataas na maharlika. Humph, ang minahan ng kristal na ibinigay namin sa Spiral Galaxy noon ay hindi walang kabuluhan. Natawa siya nang maisip niya ito, na pagsilbihan ko si Master Malong noon. Sa pagkakataong ito, sasabihin ko sa kanya kung ano ang hinahanap niya. Nandito na ang Hong Dali na iyon. Hindi niya direktang mapapatay si Hong Dali, ngunit ang mga babaeng ito sa paligid ng Hong Dali ay pawang mabubuting tao. Sa malasakit na ugali ni Master Malong, hehehehe. Naisip niya ito at diretsyong kinuha niya ang communicator, headquarters. Sabihin ko kay Mr. Malong na ang hinahanap niyang superhenyo na nakalusot sa ika-30 palapag ng Trial Tower ay nakita ko. Hong Dali ang pangalan niya, at nasa Fairy Planet siya ngayon. Kabanata 962 aka. Sa malawak na universo, mayroong spiral galaxy na halos 3 milyong light years ang layo mula sa Milky Way. Siyempre, ang spiral galaxy ay ang lokal na pangalan lamang para sa marangal na kalawakan na iyon. Ayon sa makalupang termino, ang kalawakang ito ay tinatawag na Triangulum Galaxy, na kilala rin bilang Windmill Galaxy, isang spiral galaxy na matatagpuan sa Triangulum sa hilagang kalangitan. Sa oras na ito, sa isa sa mga planeta sa kalawakang ito na may diameter na humigit kumulang 20,000 kilometro kwadrado, si G. Malone, isang mataas na ranggo na maharlika mula sa DM Star Territory, ay komportableng nakaupo sa sofa at umiinom ng inumin. May 4 ding napakagandang tao. Minamasahe ng magandang babae ang kanyang mga hita. Kung pag-uusapan, si Master Malone mismo ay hindi masyadong malakas. Palagi niyang kinasusuklaman ang pisikal na trabaho, maliban syempre sa ilang mga sikat na ehersisyo sa kama. Sa kanyang konsepto kasi, ang nasa ibaba lang ang kailangang magsikap. Ipinanganak sa isang mataas na uri ng maharlikang pamilya, ang katayuan ni Lord Malone ay sapat ng marangal, kaya't hindi na niya kailangang gumawa ng kahit ano ng personal, kaya't natural niyang mapadali ito hanggat maaari. Masaya ang paggawa ng ilang madaling gawain, pagtanggap ng ilang mamahaling benepisyo, at pagtulog kasama ang ilang magagandang babae, ito ang paboritong buhay ni Malone. At sa pagkakataong ito, ang pangunahing dahilan kung bakit siya nagpunta dito ay upang matanggap ang Triangulum Galaxy, na siyang Starvein Crystal Mineral Planet ng Spiral Galaxy. Ang Starvein Crystal Mine na ito ay ang pinakamagandang shell material para sa pagbuo ng Stellar Class Interstellar Carrier. Bakit napakalakas ng matataas na maharlika sa DM Star Territory? Ito ay dahil kinokontrol nila ang halos 80% ng mga minahan ng kristal ng Starvein sa buong larangan ng bituin. Nangangahulugan iyon na ang mataas na ranggo ng mga maharlika ng DM Star Territory ay kumokontrol sa higit sa 80% ng mga stellar class na mothership. Sa makatuwid, ang pagtuklas ng bawat Starvein Crystal Mine ay nangangahulugan na ito ay isang kumikitang trabaho. At talagang malaki ang nakuha ni Master Malong sa ilang araw na pamamalagi niya rito. Ito lang ang mahal na Starvein Crystal Ore. Lihim itong itinago ni Malong. Ang mga ores na iyon ay maaaring ibenta sa black market ng hindi bababa sa 5 o 6 na bilyon. Bilang karagdagan, siya ay isang mataas na ranggo na maharlika. Siya ay maaaring ituring bilang isang feudal na opisyal sa buong Deimos Star Territory, ngunit kung ikukumpara sa mga henyo sa mga maharlika, kahit papaano ay kakayanin niya ang ilang maliliit na bagay nang walang problema. Kaya sa Spiral Galaxy na ito, binigyan din siya ng mga maharlika ng galaxy ng Spiral Galaxy ng isang medium-sized na pulang sobra, 200 milyong DM coins, at ipinagkatiwala sa kanya na magsabi ng magagandang bagay sa mga matataas na ranggo, para banggitin ang ilang magagandang bagay, at iba pa. Sa loob lamang ng ilang araw, nakakuha na siya ng 7 o 800 milyong barya. Ang halaga ng pera na ito ay sapat na para kay Malong na gumugol ng ilang buwan sa punong tanggapan ng matataas na maharlika, kaya maganda pa rin ang kanyang kalooban. Panginoon Malone. Masayang umiinom siya ng inumin nang biglang maingat na pumasok ang isang Spiral Galaxy Noble. Puno ng excitement ang mukha niya. Sa sandaling makita niya si Malone, mabilis siyang nagulat, ayon sa pinakahuling balita, ipinadala namin sa Fairy Planet na siyang Master Zhang Yale ay nakilala ang sobrang henyo mula sa Milky Way na dumaan sa ika-30 palapag ng Trial Tower. Ang pangalan ng henyo ay Hong Dali, at sinabi na siya ay mukhang 18 o 19 na taong gulang lamang, at walang sinuman sa buong pagsubok. Oh! Malaking balita ito pagkatapos marinig ito, tumayo si Malong at nag-aalalang sinabi. Ganap na maaasahan. Ang Spiral Galaxy Noble ay tiyak na tumanggo, si Zhang Yale ay nagkaroon ng lakas ng loob na magbiro tungkol dito. Ang pinakamahalaga ay nakita ito ng maraming tao sa eksena. Hahaha, okay. Tinapik ito ng malakas ni Malong ang mga balikat ng mga maharlikang kalawakan, kayo talaga ang aking mga pinagpalang general. Well, huwag kang mag-alala. Pagbalik ko sa punong tanggapan, tiyak na magsasabi ako ng ilang magagandang salita sa iyo. Kung masaya ang mga nakatataas, bibigyan pa kita ng 100 para sa Starvein Crystal Mine na ito. 2/3 ng bahagi. Sir X.C. Malong. Mukhang tuwang-tuwa ang Galaxy Noble nang marinig niya ang 2% pagtaas ng shares.
Dahil ang Starvane Crystal Ore na ito ay isang armor material para sa pagbuo ng isang stellar class na mothership, ito ay natural na mahal. Kung ganap na mamimina ang gayong mayamang ugat ng Starvane Crystal Mine, 10-10 bilyong DM coins ang hindi makakatakas. 2%, iyon ay higit sa 1 bilyong DM na barya, na hindi maliit na halaga. Okay, ngayong natagpuan na ang henyo, pupunta ako doon ngayon din. Tuwang-tuwang sinabi ni Maluang, oh, kung tapos na ang bagay na ito, malamang na tumaas ang katayuan ko sa punong tanggapan, haha. Nahanap na. Ang henyong iyon ay itinuturing na kanyang direktang inapo. Ang kanyang kakayahang gumawa ng mga bagay ay kinikilala, at sa gayong tao sa kanyang tabi, ang kanyang katayuan ay natural na bubuti ng husto. Wala ng mga salita, mariing pinalakpakan ni Malong ang kanyang mga kamay, ngayon ayusin mo na akong umalis para sa mothership sa Fairy Star. Mas maaga mas mabuti. Pagkasabi nito ay inilabas niya ang kanyang pistola at diretsyong binaril ang lalaking nagsisilbi sa kanya. Ang 4 na babae ay isa-isa na pinatay, at pagkatapos ay sinabi nila na nakangiti, okay, ang isang patay na tao ay hindi kailanman kukunin sa akin, hahaha, alis na tayo. Sa Fairy Star, sa kuweba ni Qingluan. Hakbang na pumasok si Hong Dali. Ang kuweba ay napakataas at napakalaki, at ang nakapalibot na mga pader ay naglalabas ng malambot na malabughaw na puting liwanag. Napakakinas ng lupa, at higit sa lahat, malinis, walang bakas ng mga labi at halos walang alikabok. Napakasariwa ng hangin at may mabangong halimuyak. Maaaring may kinalaman ito sa kasarian ni Qingluan. Pagkatapos ng lahat, ang mga babae ay palaging gusto ng halimuyak. Pagkatapos ng halos 10 minutong paglalakad, sa wakas ay nakita muli ni Hong Dali si Sister Qingyao pagkatapos ng mahabang panahon na wala. Ate Qingyao, ikaw ba yan? Nandito ako. Sa sandaling makita ni Hong Dali si Venerable Qingluan, lumakad siya pasulong at binati siya ng nakangiti, long time no see, okay ang little aka ko. Haha, matagal na. Tiningnan ni Qingluan si Hong Dali pataas at pababa, pagkatapos ay marahan na tumango at mahinang sinabi, nakikita kong lumaki ka ng gusto nitong mga nakaraang buwan. Mula sa iyong katawan, nararamdaman kong mas malakas ka kaysa noong nasa trial tower ka noon. Pagkasabi nito, kumaway siya patungo sa loob at mahinang sinabi, anak, lumabas ka at tingnan mo. Sino ang nandito? Sherp. Kasunod ng mga salita ni Qingluan, isang asul na kulay abo na ibon ang lumipad palabas ng kuweba. Nang makita niya si Hong Dali, tuwang-tuwa siyang tumikim at lumipad sa paligid niya ng ilang segundo. Bilog, pagkatapos ay huminto sa ibabaw ng ulo ni Hong Dali, hinayla ang buhok ni Hong Dali, at diretsyong umupo. Haha, aka, naglabas si Hong Dali ng isang health gem mula sa space bracelet at ibinigay ito kay aka. Aka, gutom ka ba? Gusto mo ba ang pagkain na ito? Sherp. Sa sandaling makita ni aka ang hiyas ng kalusugan, ang kanyang maliit na itim na malahiyas na mata ay lumiwanag, at kinagat niya ang hiyas ng kalusugan ng hindi man lang magalang. Kagatin ito, pagkatapos ay itaas ang iyong leeg at lunukan ito. Sinok, napahagulgul pa ang lalaking ito sa kasiyahan. Ang batang ito, ngumiti si Qingluan at umiling, ang gayong mahalagang hiyas sa kalusugan ay ibinibigay kay aka ng basta-basta. Sayang, sa totoo lang, hindi mabilang na tao ang nakilala ko sa paglipas ng mga taon, ngunit isang taong bukas palad tulad mo, talagang hindi pa ito nangyari dati. Gaano katagal na buhay si Qingluan? Libu-libong taong gulang na lalaki ang kanyang ginagabayan ng mga malalakas na lalaki dito araw-araw. Ilang tao na ang kanyang nakilala. Ano ang mga hiyas sa kalusugan? Iyan ang panghihikayat ng Zerg King species. Kung sapat na ang dami, maaari pa nitong mapuko ang Golden Emperor Gu. Ang mga bagay na iyon ay tiyak na hindi isang bagay na makukuha mo kung mayroon kang pera. Kami ay mga alibughang anak, ngumiti si Hong Dali at hindi niya siniseryoso ang bagay na ito. Naglabas pa siya ng isa pang piraso at sinabing, Sister Qingyao, bigyan ka rin ng isang piraso. Totoong-totoo pa rin ang bagay na ito, hehe. Okay. Pag tumanggi ako, magmumukhang bongga. Ngumiti si Qingluan at direktang inilagay ang hiyas ng kalusugan sa kanyang mga balahibo, at pagkatapos ay tumango ng may kasiyahan, bueno, ito ay talagang napakabuti, nararamdaman ko ang akin. Ang katawan ko ay unti-unting bumabata. Hindi lang basta-basta ang sinasabi niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay nabuhay ng libu-libong taon. Bagamat tinatawag siyang Phoenix, mayroon pa rin siyang habang buhay. Ngayong taglay na niya ang hiyas na ito sa kalusugan, hindi ako nang ahas na sabihin na hindi magiging problema para sa kanya ang mabuhay ng isa pang 18 taon. Basta madaling gamitin. Tumingin si Hong Dali kay Qingluan at nagtanong, by the way, Sister Qingyao, nandito ako ngayon. May maitutulong ba ako? Masasabi mo na mabibigyan mo ang mga mandirigmang iyon ng ilang makapangyarihang payo. Ang iba ay ibang tao, ikaw ay ikaw. Tumingin si Qingluan kay Hong Dali at nagbiro, kung sasabihin ko sa iyo kung saan mag-practice, papayag ka ba? Mukhang siya nga si Sister Qingyao, at nakikita niya si Hong Dali sa isang sulyap. Ang kakanyahan ng, hehe, parang hindi nararapat, napayuko si Hong Dali na medyo nahihiya, kung ganoon, ano ang susunod kong gagawin? Well, huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa paglilinang at iba pa, na hindi talaga ako bagay.
Pero Sister Chinyao, para sa isang engkanto na tulad mo, dapat mayroon kang isang bagay na kawili-wili, hindi ba? Ituturing ko ito bilang isang bakasyon, di ba? Well, ang galing, tama ba? Kung wala kang kasiyahan sa planetang ito sa loob ng 1 o 2 buwan, walang papayag na umalis, di ba? Kung ganoon, hintayin mo akong tingnan. Dahan-daang ipinikit ni Qingluan ang kanyang mga mata, at nang buksan niya itong muli, isang malambot na asul na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata, na tumakip sa buong katawan ni Hongdali. Nakikita ng asul na liwanag na iyon ang nakaraan ng isang tao at maging bahagi ng kanyang kinabukasan. Ang ilang mga tao ay nakakakita ng mas mahabang timeline, ang ilang mga tao ay nakakakita ng mas maikling timeline. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong ito nang tumingin si Qingluan kay Hongdali, ang tanging nakita niya ay kaguluhan, isang malawak na puting kaguluhan, at wala man lang makita. Kahit ang maliit na AKA, na nababalot din ng asul na liwanag, ay hindi makita kung ano ang magiging hitsura ng hinaharap. Sayang talaga. Marahang umiling si Qingluan. Tumingin siya kay Hongdali na may napakalambot na mga mata, hindi ko makita ang iyong kinabukasan. Ngunit ang tanging nakikita ko ay ang iyong buhay. Hindi ka maliligaw. Marahil ay makakatagpo ka ng ilang mga pag-urong, marahil ay magkakaroon ka ng maayos na paglayag, ngunit kahit na ano, maaari mong mapanatili ang magandang bahagi ng iyong puso, dahil ang iyong kaguluhan ay puting kaguluhan. Ito ay kumakatawan sa kabaitan at pagiging matuwid. Sa wakas, nagtapos si Qingluan, kahit ano paman, kahit papaano ay nakakasigurado ako na makatitiyak ako na iiwan ko sa iyo ang aking anak. Kabanata 963, Nukulat na Bata. Sa sandaling sinabi ni Qingluan ang mga salitang ito, karaniwang nakumpirma na sumang-ayon siya kay Hongdali. Sa katunayan, hindi nakikita ni Qingluan ang hinaharap ni Hongdali na maliwanag. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng Great Prodigal System ay tiyak na nagmumula sa isang mas advanced na karunungan kaysa sa Qingluan. Kung ano iyon, hindi ito makita ni Qingluan, ngunit si Hongdali. Niloloko mo ba ako? Iisipin ba ng ating alibughang anak ang gayong masalimuot na problema? Kaya't nagtanong si Hongdali, Sister Chinyao, maaari ba akong lumabas para maglaro ngayon? Ngumiti si Qingluan at tumango, sige, magsaya ka. Okay, Ate Chinyao, lalabas ako at maglalaro ngayon. Ilabas natin si AKA para maglaro. Ngumiti si Hongdali at yumuko kay Qingluan, nais kong si Sister Chinyao ay mamuhay ng mas bata at mas maganda, at magkaroon ng masayang buhay bawat taon. Direkta niya itong sinabi kay Qingluan. Masayang sabi niya, you brat, you are so sweet. Go and play. Since you can be friends with animals, I will not arrange for you to samahan ko. You can ride whatever you like. Well, kahit anong gusto mo. Sumakay ka na lang kahit anong gusto mo, magandang kasabihan yan. Sister Chinyao, ang mga mata ni Hongdali ay puno ng inosente, kung gayon, mayroon ka bang magandang kapatid na babae dito? Ikaw bastard, pakiusap talunin mo ako. Diretsahang tinampol ni Qingluan si Hongdali gamit ang isang pakpak. Nandito si Hongdali nang lumipad sa kalangitan, hindi nakalimutan ni Qingluan na sabihin sa kanya, nga pala, tandaan mong maghintay hanggang sa magkaroon ka ng sapat na kasiyahan at bumalik sa akin. May iba pa akong sasabihin sa iyo. Ito, nakakatipid ka sa paglalakad, hahaha. Sumang-ayon si Hongdali, alam ko, pagkatapos ay pupunta ako ngayon. Matapos tuluyang mawala sa paningin si Hongdali, nakatingin si Qingluan sa direksyon ng pasukan ng kuweba. Siya ay natulala saglit, at pagkatapos ay walang magawa. Umiling siya at bamulong, ang batang ito. Nako, ang kanyang kinabukasan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ang gulo. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong tao. Bumalik na ako. Hinawakan ni Hongdali si AKA sa kanyang ulo at nagpalakpakan pagkalabas niya, natapos na siyang makita ni Sister Chinyao. Sabi niya malaya tayong makakagalaw at pumunta kung saan natin gusto. Hahaha, mga bastos. Magbakasyon tayo. Napukaw agad ang atensyon ng lahat ng naruroon sa kanyang pagsigaw. Matapos marinig ang kanyang sigaw, nagsimulang magsalita ang lahat. Tingnan mo, lumabas na ang pinakamalakas na black and white level. Ang halimaw na nakalusot sa 30 palapag noong araw na iyon. At hindi siya namatay kahit isang beses. Ngunit, hindi, ito ay talagang isang kaso ng paghahambing ng isang tao sa isa pa. Hindi pa ako nakakita ng gayong halimaw bago. Hindi ko lang siya nakita, hindi ko pa siya narinig. Wala namang ganoong halimaw sa buong Dimostar region, tama ba? Hoy, bakit ang daming ibon sa ulo niya? Nang ang tanong na ito ay itinaas, lahat ay nag-isip tungkol dito ng mabuti, at sa wakas ay nakaisip ng isang kahangahangang kaisipan. Sa conclusion, ang ibong inilabas ng halimaw ay hindi dapat isang ordinaryong ibon, ito ay dapat na isang super halimaw na ibon. Tinukoy bilang demon bird. Talagang nakakatakot ang ibong iyon. Hoy! Sino sa tingin mo ang ibong iyon? Kung tatanungin mo ako, malamang na ito ay sanggol ng isang napakalakas na ibon. Sa palagay ko ito ay ibinigay sa akin ni Lord Qingluan. Naku, tingnan mo ang taong ito, sa sandaling lumabas siya, naglabas siya ng napakagandang ibon, walang paraan upang maihambing.
Well, sa katunayan, hindi nakakagulat na hindi nila naisip na si AKA ay anak ni Qingluan, higit sa lahat. Totoong masyadong pangit si AKA lalo na ang kagalang-galang na Qingluan ay napakaganda, kahit anong tingin mo sa kanyang mga anak, hindi ka maaaring maging mayabang. Dali, nang makitang lumabas si Hong Dali, mabilis na nagtipon si Tang Moxen at ang iba pa. Nakangiting sinabi ni Tang Moxenhee, ano ang sinabi sa iyo ni Sister Qingyaw? Maaari ba tayong pumunta kung saan man natin gusto? Napatingin din ang lahat kay Hong Dali ng malalim, naghihintay kung ano ang kanyang sasabihin. Siyempre, nakangiting sabi ni Hong Dali, sabi ni Sister Qingyaw na maaari akong pumunta saan man ko gusto. Nang marinig ito, ang iba ay maayos, ngunit si Jiang Chenzo ay talagang natigilan. Tinitigan niya si Hong Dali ng blanko, at pagkaraan ng ilang sandali ay bumantong hininga siya, Dali, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Panginoong Qingluan kapag sinabi niya ito? Mayroon ba itong espesyal na kahulugan? Na-curious ang lahat, at nang makita nila ang naiinggit na mga mata ng mga black level na peripheral noble sa paligid nila, nalaman agad nila na parang may kakaiba dito. May kakaiba ba dito? Kakaiba ang sinabi ni Hong Dali, ibig sabihin ay maaari akong pumunta at maglaro ng basta-basta. Wala naman yun di ba? Wala lang. Hinayla ni Jiang Chenzo si Hong Dali at mabilis na umalis, ang sinabi ng Panginoong Qingluan ay maaari kang magpatuloy sa mga pakikipagsapalaran sa lahat ng dako, at hanggat nakahanap ka ng mga soul stone, pagmamayari mo ang mga ito. Naiintindihan mo ba? Ang iba ay inatasan lamang ng mga kagalang-galang na mga tagasunod na magsanay sa mga partikular na lugar. Maswerte silang makahanap ng mga soul stone. Hindi. Ibang paraan. Kaya sa pagkakataong ito, ikaw ay talagang maunlad. May ibang dahilan pala. Ngayon ay naiintindihan na ni Hong Dali ang ibig sabihin ni Sister Qingyaw. Sinasabi lang niya sa kanya na isa itong malaking treasure house. Kung gaano karaming mga kayamanan ang maaari mong ibalik, depende ito sa iyong kakayahan. Syempre ang pinakamahalagang bagay ay basta't mahanap mo ang mga ito, sa iyo yun. Wow! Nanlaki ang mga mata ni Tang Moxen nang marinig niya ito, kung gayon, hindi ba natin sasabihin na maaari tayong maghanap ng mga soul stone sa buong mundo? Ano man ang ating makita ay magiging atin. Pagkatapos ay kalkulahin ko kung magkano. Ito pala ang kaso, lahat ang mata ng lahat ay puno ng bituin. Ang mga kakayahan ng Levi's at Blood Demon lamang ay nakakatakot. Kung makukuha ng lahat ang Soul Stone, ang pangkat ni Hong Dali ay makakapatay ng mga tao kung haad lang sila. Ang ganda talaga. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, kung gayon, hanapin natin ngayon, haha. Kaya't sa sobrang inggit na mga mata ng lahat sa audience, sinabi ni Hong Dali na handa nang umalis ang makapangyarihang team na ito. Ang tuktok kung saan matatagpuan ang Qingluan ay higit sa 30,000 metro ang taas. Ang gilid ng bundok kung saan matatagpuan ang Qingluan ay, nang walang pagmamalabas, kasing taas ng 2 Mount Everest sa Earth. Sa orihinal, sa ganitong altitude, ang lugar na ito ay dapat na isang napakalamig na zona, ngunit hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa planetang ito. Ang temperatura dito ay maaari lamang ituring na bahagyang malamig, mga 15 degrees Celsius. Medyo malamig, ngunit napaka-komportable. Wow! Pagkatapos umalis sa paligid ng pasukan ng kuweba, sa wakas ay wala ng ibang tao sa paligid. Naging tahimik ang paligid, at ramdam na ramdam ng lahat ang kapaligiran ng fairy star na ito. Ang langit ay bughaw, at ang mga puno ay halos ilang metro ang lapad at tuwid na nakatayo sa kalangitan. Ang lupa ay natatakpan ng berdeng damo, at may mahinang halimuyak ng lupa sa hangin. Ang mga punong iyon ay may kakaibang hugis at kulay, at marami sa mga ito ay may mga prutas na parang parol. Sa ibabaw, walang nakikita, ngunit kapag tumingin ka sa mga anino, ang mga prutas na iyon ay maglalabas ng mapusyaw na asul na fluorescence, na napakaganda. Dali, napakalambot ng lupa dito, bahagyang tumalon si Tang Moxen sa lupa at nakangiting sinabi, ito ay parang spring bed, ngunit mas komportable ito kaysa sa pagtapak sa spring bed, hehe. Matapos pakinggan ang kanyang mga salita, ang lahat ay tumalon ng 2 beses, at pagkatapos ay sabay-sabay na tumango, well, ito ay napakahusay, ito ay masaya. Habang nag-uusap ang lahat, biglang sumilip ang isang maliit na parang oso mula sa mga palumpong sa harapan. Lumapit siya, at nang matamaan niya ang mga mata ng lahat, agad siyang napaatras. Ang maliit na oso na ito ay halos 1 metro ang taas. May maiksi itong itim na buhok sa buong katawan. Ito ay may puting ilong at isang pares ng maliliit na mata na hugis bean. Napaka-cute nito. Aha, ang cute na bata. Nang makita niya ang maliit na oso, biglang lumiwanag ang mga mata ni Hong Dali, at hinawakan niya ito at niyakap siya ng oso, halika at sabihin mong yakapin kita, haha. Napakasaya. Kung pag-uusapan, medyo kahanga-hanga ang titulong Best Friend of Animals ni Hong Dali. Sa sandaling ang itim na oso ay yakapin ni Hong Dali, ang kanyang ekspresyon na medyo nag-aalala pa rin ay biglang kumalma, at pagkatapos ay yamakap siya sa mga bisig ni Hong Dali. Pagkatapos ay tumalikod siya sa lupa at hiniling kay Hong Dali na hawakan ang kanyang tiyan. Haha, sobrang cute, Tang Moxen, Li Nianwei at iba pang mga babae ay partikular na hindi napigilan ang mabalahibong batang ito. Nagtipon silang lahat at hinawakan ang tiyan nito. Tang Moxen, napakalambot ng tiyan na ito.
Ang lambot ng pakiramdam kapag hawakan. Linayenwe, bueno, ang ibaba ay itim at makinis na parang satin. Napaka-komportable sa pakiramdam na hawakan. Jiang Chenzo, dali, napakahawig mo sa mga hayop. Okay. Akala ko ngayon lang siya mukhang natakot pero nung hinawakan mo, hindi na matakot. Zhang Yi. Ang batang ito ay tiyak na may napakagandang gene. Hindi ko alam kung ano ang kanyang pangalan. Well, mukhang hindi naman delikado. Dapat ko bang bawiin ito para sa ilang pananaliksik? Lahat ay nakaramdam ng panginginig. Matapos makipaglaro sa cute na maliit na itim na oso na ito saglit, ngumiti si Hongdali at hinawakan ang baba nito at nagtanong. Siya. Sinabi, Xiaohei, mayroon bang mga kawili-wiling lugar dito? Dalhin mo kami upang makita ito. Hindi namin alam ang daan. Casual na tanong niya. Anyway, plano niyang maglaro sa paligid dito. Sa kanyang kakayahan, maaari siyang gumala sa fairy star na ito nang walang takot sa anumang panganib, kaya hindi siya nag-aalala. Casual lang pala ang pagkakasabi nito, ngunit seryosong tumango ang maliit na itim na oso, pagkatapos ay iniunat ang maliliit na paa nito at hinayla ang braso ni Hongdali at naglakad papasok sa kakahuyan. Nagkatinginan ang lahat, at nagtatakang nagtanong si Tang Moxon, dali, parang dadalhin ka kung saan. Mukhang ganoon, tama. Hinaway-kaway ni Hongdali ang kanyang kamay ng napakasimple, tara na, tingnan natin kung anong saya nito. Hahaha. Gusto ko ang planetang ito. Puno ng cute na maliliit na hayop, di ba? Sa pagtango ni Hongdali, sinundan ng lahat ang maliit na itim na oso patungo sa kailaliman ng kakahuyan. Bagamat mukhang mapurol ang maliit na itim na oso, napakabilis niyang naglakad sa kakahuyan. Sa maikling panahon, inakay niya si Hongdali at ang iba pa sa isang malaking kuweba. Kabanata 964 na Kawawang Inang Oso. Isa itong malaking kuweba na may taas na 15 o 6 na metro. Mayroong ilang mga higanti, kakaibang hugis na mga puno na tumutubo sa pasukan ng yungib. Ang mga puno ay puno ng mga bitik at mukhang kakaiba, at ang mga sanga ay puno ng kakaibang maliliit na prutas, na naglalabas ng mga pagsabog ng halimuyak. Gayunpaman, si Hongdali at ang iba pa ay hindi nang ahas na kumain ng mga prutas dito ng basta-basta. Alam ng Diyos kung ano ang magiging reaksyon kung kakainin nila ang mga ito. Matapos akayin ng maliit na itim na oso si Hongdali at ang iba pa rito, huminga siya ng 2 beses sa kuweba. Pagkatapos noon, tinitigan ng mabuti ng kanyang maliliit na mata si Hongdali at bamuka ang kanyang bibig. May mga bahagyang pag-iyak. Parang may mali sa batang ito. Xiaohei, anong problema? Hinawakan ni Hongdali ang maliit na ulo ni Xiaohei at nagtanong sa mahinang boses, doon ba nakatira ang iyong mga magulang? Kung gayon, bakit hindi mo kami dalhin upang tingnan? Kakaibang sabihin na pagkatapos makinig sa mga salita ni Hongdali, ang maliit na lalaki ay kumunat ang kanyang ilong, pagkatapos ay iniunat ang kanyang maliliit na paa, hinawakan ang mga manggas ni Hongdali, at kinaladkad si Hongdali sa loob. Nakita ito ng iba nagmamadaling sumunod sa kanya ang lahat. Maya-maya, nakarating na kami sa loob ng kuweba. Ang espasyo sa loob ay halatang mas malaki kaysa sa labas. Tuyong-tuyo ang hangin sa loob ng kuweba at walang kakaibang amoy. Makikita na maganda ang ventilation environment sa loob. Humigit kumulang 20 metro ang lalim ng kuweba, at medyo madilim sa loob, ngunit ang sikat ng araw na nagniningning mula sa tuktok ng kuweba ay nagbibigay daan sa iyo upang makakuha ng pangkalahatang ideya ng kapaligiran sa loob ng kuweba. Kaya hindi nagtagal, nakita ng lahat ang isang malaking itim na oso na nakasiksik sa isang sulok. Ito ay isang behemoth na humigit kumulang 12 o 13 metro ang taas, na may itim na balahibo na bakal sa buong katawan, may kantab at makakapal na mga paa, at malalaking kuko na halos isang talampakan ng haba. At ang malaking ulo na iyon, na halos 1 metro ang lapad. Sa una, ang gayong mabangis na nilalang ay nakahiga dito, at ang makita lamang ito ay matatakot na ang mga tao. Ngunit sa ilang kadahilanan, nang makita ng lahat ang malaking tao na ito, hindi sila nakaramdam ng takot. Sa halip, naramdaman nilang napakasama ng kalagayan nito. Iyon ay hindi dahil narito si Hongdali, ngunit dahil ang lahat ay talagang nararamdaman na ang malaking tao na ito, na hindi alam kung ito ay ang ama o ina ni Xiaohei, ay talagang napakahina. Woohoo! Nang makitang bumalik si Xiaohei sa kanyang tabi, ang malaking itim na oso ay napabuntong hininga at pagkatapos ay nahihirapang umakyat. Kasabay nito, itinulak niya ang karne na mayroon ng mabangong amoy sa sulok patungo kay Xiaohei. Ang karne ay mukhang luma, at karamihan sa mga ito ay buto pa rin. Malinaw, sa kasalukuyang estado ng malaking tao na ito, maaaring hindi ito makapangaso. Ang karne ay marahil ang natitirang bahagi ng iba pang mga hayop na matatagpuan sa isang lugar. Ngunit kahit na ito ay isang bagay na tulad nito, nag-aatubili pa itong kumain. Gusto nitong iwan ang pagkain para sa pinakamamahal na anak, kahit gutom na halos wala na itong lakas na tumayo. Dali, itong malaking oso. Sumakit ang ilong ni Tang Moxon habang nakatingin dito, at bamulong siya, may sakit ka ba? Nakakaawa ito. Sa oras na ito, ang maliit na itim na oso ay umungol. Itinulak pabalik ang pagkain sa malaking oso. Luhaan ang mga mata, tumanggi siyang kainin ang mga bagay na iyon kahit anong mangyari. Umuungol. Halatang galit na galit si Big Bear.
Nahihirapan itong itinaas ang kanyang mga paa, gustong turuan ng leksyon si Xiao Hei, ngunit nang makita ang lumuluha na mga mata ni Xiao Hei, sa wakas ay nabigo ito. Kahit sinong may mabait na puso ay maiyak sa panunood ng ganitong eksena. Ang malalim na pag-ibig sa pagitan ng mag-ina ay ang hindi masisira na katotohanan sa sansinukob, tao man o hayop. Xiao Hei, humakbang pasulong si Hong Dali, tumingin kay Xiao Hei, at nagtanong sa mahinang boses, ano ang problema nito? Bakit napakahina nito? Hinawakan ni Xiao Hei ang kamay ni Hong Dali at naglakad pataas. Sa pasulong, sa wakas ay naunawaan ni Hong Dali kung bakit napakahina ng malaking itim na oso nang makalapit siya. Sa likod nito, sa hindi malamang dahilan, may bukol na malaking bukol. Mukhang ito ay dapat na isang napakalaking tumor. Sa 12 hanggang 13 metrong haba ng katawan nito, kung ihahambing sa mga proporsyon, ang malaking tumor na iyon ng tumor ay dapat na hindi bababa sa kalahating metro ang diametro. Sa ganoong kalaking tumor na lumalaki sa katawan, may isip ang sakit. Natatakot ako na ang ganitong uri ng nilalang na may medyo mababang katalinuhan, na hindi masyadong takot sa kamatayan, ang makakapagpapanatili nito ng ganoon katagal. Kung ito ay isang tao, siya ay tuluyang bumagsak. Pero hindi pa man ito patay, halos bawat sandali ay parang kinikilig. Kung tutusin, ang pagkakaroon ng ganoong kalaking tumor na tumutubo sa iyong katawan ay tiyak na hindi isang madaling bagay kahit paano mo ito tingnan tiyak na masasaktan ito. Ngayon sa wakas ay naiintindihan na ng lahat kung bakit ito mahina. Sa kasalukuyang estado nito, pabayaan ang paglabas upang manghuli, kahit ang pagiging buhay ay maituturing na isang himala. Marahil ay naramdaman nito na nauubos na ang oras, kaya tumanggi itong kumain ng kahit ano. Nais nitong itabi ang huling pagkain para sa mga anak nito. Hanggat kaya nitong mabuhay ng isang araw pa ang mga anak nito, ayos lang. Dali, nakakaawa siya, napaluhas si Tang Moxon. Mahigpit niyang hinayla ang sulok ng damit ni Hong Dali at nagmakaawa, dapat tulungan mo ito, okay. Dapat tulungan mo ito. Talaga, masyadong masakit. Mabangis na tumanggo ang iba. Sa kalikasan, totoo na ang pinakamalakas ay mabubuhay at ang mahina ay kakain ng malakas. Gayunpaman, dahil nakatagpo sila ng ganoong bagay, natural silang tutulong kung makakatulong sila. Kung tungkol sa paglabas nito upang maghanap ng pagkain sa hinaharap, pagkatapos ng lahat, iyon ay isang normal na istruktura ng kadena ng pagkain at walang kinalaman dito. Siyempre tutulong ako, pero kailangan ko munang makita kung ano ang ibig sabihin nito. Naisip ito ni Hong Dali at ginamit lamang ang kakayahan sa koneksyon ng kaluluwa na nakuha niya sa lupa noon. Tila matagal nang hindi nagagamit ang kakayahang ito, at dahil kasama ang kakayahang ito sa titulong Animal's Best Friend, hindi na ito kinansela ng sistema. Sa sandaling ginamit ang koneksyong ito ng kaluluwa, ang lahat ay natigilan sa isang iglap. Masakit. Nasaktan ako. Ito ay isang banayad na boses ng ina. Nanginginig pa ang boses niya, at sa boses pa lang niya ay ramdam na ng lahat ang matinding sakit na tumagos sa kanilang mga buto. Kung tutusin, hindi magandang bagay para sa sinumang tao o hayop na magkaroon ng ganoong kalaking tumor. Ikaw ba ang nanay ni Xiao Hei? Tanong ni Hong Dali sa mahinang boses. Oo, ako, huminga ng mahina si Big Black Bear, ina ni Xiao Hei, habang tumutugon sa mga salita ni Hong Dali, binata. Mula sa iyo, nararamdaman ko. Nararamdaman ko ang kabaitan. Ako, namamatay na ako. Anak, sana maalagaan mo itong mabuti. Ang inang oso na ito ay malapit nang mawalan ng suporta, ngunit sa oras na ito, iniisip niya, siya ay kanyang anak pa rin. Makikita rito ang kadakilaan ng pagmamahal ng ina. Ito ay ganap na hindi naaapektuhan ng anumang mga kadahilanan tulad ng oras, espasyo at kapaligiran. Kahit gaano ka pa, bilang isang ina, ang tanging pag-asa mo ay mabuhay ng maayos ang iyong anak. Inang oso, huwag kang mag-alala, nag-isip sandali si Hong Dali. Originally, dapat ay pumayag siya sa mga oras na ito, ngunit naramdaman niya na dahil ito ay isang tumor, ito ay malapit ng mamatay, kaya dapat siya ay iligtas ng higit pa. Subukan mo man lang. Kung maaari mong alisin ang tumor at pakainin ito ng 2 power beans, isang himala ang maaaring mangyari. Inay oso, pag-usapan natin ito. Umupo si Hong Dali sa harap ni Mother Bear at maingat na sinabi, tingnan mo, namamatay ka na ngayon. Bakit hindi ka namin subukang gamutin, di ba? Anyway, kung ito ay gagana, dapat na mabuhay ka. Kung hindi ka mabubuhay, ngunit ako ang bahala sa iyong anak, okay? Simple lang ang kahulugan ni Hong Dali. Kung susubukan mo, may pag-asa, ngunit kung hindi mo susubukan, kailangan mong maghintay sa kamatayan. Ikaw, nangako ka talagang tutulungan mo ako, aalagaan ang mga anak ko. Hindi gaanong nag-isip si Mother Bear. Isang tanong lang ang iniisip niya. Pumayag naman itong magical na binatang kaharap niya na makakausap niya na alagaan ang kanyang anak. Sa kasong ito, kung nais niyang subukang pagalingin ang kanyang sarili, hilingin lamang sa kanya na subukan. Hindi mahalaga kung ano ang mangyari sa iyo, hanggat ang iyong mga anak ay mabubuhay. Oo, kung mamamatay ka talaga, ako na ang bahala kay Xiao Hei. Pero kailangan mong subukan, tumanggo si Hong Dali, kung hindi, tingnan mo kung gaano kasakit para sa iyo ang ganito. Okay.
Agad na sumang-ayon si Mother Bear at dahan-daang humiga, kung gayon. Gawin mo na lang. Okay, nang makitang naaliw si Mother Bear, agad na tumakbo si Hong Dali at sinabing, sino sa inyo ang may kutsilyo? May mga anesthetics din, na ginagamit para sa operasyon. Sino ang nagdadala nito? Well, sino pa ang magsasagawa ng operasyon? Seryosong tanong din ito. Akin ang kutsilyo, binigyan ni Jiang Chenzo ng matalim na tingin si Hong Dali. Hindi niya talaga inaasahan na ang Hong Dali na ito ay maaaring makipag-usap sa mga hayop. Ito ay talagang isang mahiwagang bagay. Ngunit ngayon ay talagang hindi oras para pag-usapan ito. Inilabas ni Jiang Chenzo ang espada sa kanyang katawan at sinabing, napakaganda pa rin ang kalidad ng espadang ito. Dapat kayang magsagawa ng operasyon. Natatakot ako na ang ibang mga kutsilyo ay mahirap maputol sa kanyang balat. Ngunit ang pampamanhid, sino ang maaaring magdala ng bagay na ito sa kanila? Ang kanyang sinabi ay talagang napakamakatwiran. Sino ang maaaring magdala ng anesthetic sa kanya? Kung gayon ay hindi na kailangan, tumingin si Hong Dali kay Ina Oso, mangyaring tiisin mo ako. Susubukan naming gawin ito ng mabilis hanggat maaari. Hindi ka namin maaaring magdulot ng labis na sakit, okay, sabi niya. Tiningnan niya ang lahat at sinabing, kung gayon sino ang responsable sa operasyon. Gamit ang scalpel, mahabang espada ni Jiang Chenzo, at walang anesthesia, ang natitira na lang ay makita kung sino ang magsasagawa ng operasyon. Napatingin ang lahat kay Zhang Yi. Agad na namula si Zhang Yi sa kahihiyan at bangulong, well, kaya kung mag-aral ng mga bog. Ang ganitong uri ng malaking hayop, natatakot ako, hindi ko ito magagawa. Dumudugo ako. Ang lahat sa madla ay nagsabi. Well, gagawin ko. Direktang tumayo si Lin Chuyin, wala akong nararamdaman tungkol sa dugo. Direktang sinabi ni Hong Dali, okay, magsimula tayo ngayon. Kabanata 965, Kakaibang Sarcoma. Kung saan, sa lahat ng mga taong naruroon, si Lin Chuyin ay marahil ang pinakaangkop na maging isang doktor. Ang maliit na batang babae na ito ay walang anumang emosyon ng tao, kaya hindi niya kailangang sanayin na makaramdam ng pagduduwal kapag nakakita siya ng dugo o nakasusuklam na mga tumor. Kung ito ay ibang tao, tiyak na hindi sila magiging maganda pagkatapos makita ang mga bagay na iyon, makipagkamay o kung ano paman. Kaya pinakaangkop na hilingin kay Lin Chuyin na gawin ang operasyon. Sa nakikitang sobrang sakit ngayon ni Mother Bear, mas mabuting magpa-opera ng mas maaga kaysa mamaya at makakuha ng lunas ng mas maaga. Tagumpay man o kabiguan ang operasyon, mas mabuti pa rin ito kaysa magdusa ng kalahating puso, kaya handa akong kumilos. Mama Bear, lumapit si Hong Dali sa ulo ng babaeng oso at marahang hinawakan ang mahabang buhok nito. Bagamat matigas at malakas, hindi ito nakakaramdam ng tusok. Sinabi ni Hong Dali habang hinahaplos siya, maaaring sumakit ito sandali, ngunit tiisin mo lang ito at susubukan kong sabihin sa kanya na maging banayad. Nang marinig ang ginhawa ni Hong Dali, unti-unting lumuwag ang mga mata ni Mother Xiong, at pagkatapos ay marahan siyang tumanggo. Gawin natin, agad na utos ni Hong Dali kay Lin Chuyin, mag-ingat ka, huwag putulin ang malalaking daluyan ng dugo. Naiintindihan ko. Sumang-ayon si Lin Chuyin, pagkatapos ay hinawakan ang mahabang espada na ibinigay sa kanya ni Jiang Chenzo at unang hinawakan ito. Pakiramdam ang lokasyon ng tumor, at pagkatapos ay gumawa ng isang bahagyang hiwa sa gitnang bahagi. Ang mahabang espada ni Jiang Chenzo ay talagang matalas. Sa isang hampas, agad na naputol ang balat na may tumor sa likod ng inang oso. Sa sandaling mabuksan ang balat, ang isang malaking maputing tumor sa loob ay agad na nahayag, at pagkatapos ay isang mabaho ang diretso sa butas ng ilong ng lahat, na nagpasimangot sa lahat ng madla. Sa totoo lang, mas nakakatakot ang proseso ng operasyon kaysa sa mga eksenang napapanood sa TV. Sa isang lugar tulad ng ospital, makakatagpo ka ng lahat ng uri ng kakaibang sakit. Ang malalaking tumor tulad ng Mother Bear ay hindi pangkaraniwan, at ang mga tumor ay karaniwang may mabahong amoy. Napakalaki ni Mother Bear, kaya natural na hindi maiiwasan ang ganitong sitwasyon. Wala man lang nakamaskara sa kwarto, kaya malamang si Lin Chuyin lang ang hindi nag-react dito. Dahan-dahan niyang ibinuka ang hiwa sa kanyang balat na medyo lumawak. Kung tutusin, malaking saksak pa rin iyon, at ang sakit sa buong katawan ni Mama Bear. Nanginginig siya, ngunit sa kabutihang palad ay patuloy na hinahaplos ni Hong Dali ang kanyang buhok at sa wakas ay natiis ito nang hindi gumagalaw. Noong unang panahon, sinasabing ginagamit ang pag-scrape ng buto sa paggamot ng lason, ngunit sa ngayon ay may isang ina na oso na hindi nagpapa-anesthetize ng tumor. Iyon ay lahat ng mga medikal na operasyon ng parehong antas, at hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Matapos maputol ang lahat ng balat sa likod, sa wakas ay nalantad ang tumor sa loob. Isa itong malaking pink-white tumor, mga 2 talampakan ng diametro. Napakapit ito ng mahigpit sa laman sa labas ng gulugod ng inang oso. Tila isang malaking bowl ang parasitiko sa laman. Ang tumor ay napapalibutan ng pink-white tentacles, kloang sa laman. Hindi ko masabi ang lalim pero at least sigurado ako na hindi katakataka na nahihirapang gumalaw si Mom Bear. Malinaw na dahil naapektuhan ng tumor ang spinal nerves ni Mom Bear.
Hindi ito biro. Hatsuyin, kamusta? Nagmamadaling tanong ni Hong Dali. Si Lin Chuyin ay nasusukat pa rin sa kanyang diskarte, kahit na gumawa siya ng napakalaking paghiwa. Ngunit ito ay umiiwas sa mga daluyan ng dugo ng napakatalino. Kaunting dugo lamang ang umagos mula sa buong sugat, na siyang tanging problema ngayon. Iyan ay kung paano alisin ang malaking sarcoma na ito. Well, okay lang, mahinang sabi ni Lin Chuyin. Sa kasalukuyan, ang mga galami na ito na nahuhuli sa laman ay mga galami ng sarcoma. Hindi sila malignant. Hanggat ang mga galami ng laman ay bahagyang naalis, ang sarcoma ay maaaring alisin. Ibaba mo ito. Hindi ito mabisyo. Masasabing ito ang pinakamagandang balita. Ano ang ibig sabihin ng walang malignant na tumor? Ibig sabihin, hanggat natanggal ang sarcoma, malaki ang pag-asa na makabalik sa normal si Mama Bear. Hahaha. Masayang sinabi ni Hong Dali, mabuti iyon, Miko, subukang maging banayad hanggat maaari, at siguraduhin putulin ang lahat ng litid ng sarcoma na ito upang maiwasan ang pagulit. Alam ko. Tumango si Lin Chuyin. Inang oso, inaliw ni Hong Dali si Inang oso, maaaring masakit kung mananatili ka rito ng ilang sandali, kaya siguraduhin pigilan ito. Oh, siya nga pala, mayroon akong magandang gamit dito, kumuha ka muna. Sabi niya. Kumuha ng power bean mula sa space bracelet. Siya ay kumakain lamang ng mga bagay na ito bilang merienda, ngunit ito ay isang mahusay na suplemento para sa isang hayop tulad ng Mama Bear. Anyway, si Hong Dali ay palaging alibughang, kaya hindi niya pinalampas ang isa o dalawang merienda tulad nito. Wuhu, umungal si Mother Bear sa mahinang boses, at pagkatapos ay dahan-daang kinain ang power bean. Gamit ang device na ito, makabuluhang bumuti ang mental state ni Mother Bear, kaya nagpatuloy ang operasyon. Ang malaking sarcoma na iyon, dahil sa laki nito, ay hindi madaling alisin sa loob ng ilang segundo. Buti na lang at hindi madaling napagod si Lin Chuyin, lalo na't kumain ulit si Mama Bear ng power beans at mabilis na naka-recover, kaya naging swabe ang mga sumunod na operasyon. Isa-isang hinukay ni Lin Chuyin ang mga laman ng sarcoma. Ang bawat ugat ay hinukay ng diretsyo sa lalim na higit sa 10 sentimetro. Tanging kapag ang lahat ng mga ugat ay lubusang mahukay ay natapos na ito. Sa kabutihang palad, ang bilang ng mga balbas ay hindi masyadong malaki, halos 100 lamang. Kaya pagkatapos ng 4 na oras na operasyon, halos lahat ng tao sa silid ay basang-basa ng pawis, at tuluyang naalis ang malaking sarcoma. Pababa. Napakabigat ng bagay na ito. Inilagay ni Lin Chuyin ang sarcoma sa lupa, at ang sumunod na bagay ay naging mas mahirap, walang mga karayom o mga sinulid na maaaring gamitin upang tahiin ang sugat, at may maliliit na hiwa sa loob ng napakahabang sugat ng kutsilyo. Hindi naman pwedeng hayaang matuyo lang ang mga sugat, di ba? Dali, nag-aalalang sabi ni Tang Moxon, ano ang dapat kong gawin sa sugat na ito? Kung ito ay hindi tahiin, ito ay mahahawa. At wala tayong anumang bagay na magdidisinfekta dito. Sinabi ni Tang Moxon na ito ay talagang isang malaking problema. Ang anumang operasyon ay dapat madisinfect, lalo na ang loob ng sugat. Kung walang pagdidisinfekta o tahi, ang paglaki ay magiging napakabagal. Kapag nahawahan, ito ay magiging banta sa buhay. Hindi ito biro. Hintayin kong mag-isip tungkol dito, huwag kang mag-alala. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at tumingin sa lahat ng nasa audience. Si Tang Moxon ay kasalukuyang may kaunting lakas at hindi makakatulong. Si Sister Nianwei ay isang mga awit at hindi makakatulong. Zhang Yi. Okay lang na matamaan ang isang tao, ngunit wala akong magagawa para tahiin siya. Ang Levi's ay angkop sa pakikipaglaban, dugong demonyo. Dugo demonyo. May paraan, hahaha. Tuwang-tuwang sinabi ni Hong Dali, kaya natin ito. Kung wala kang ibang dadalhin, kailangan mong uminom ng alak, di ba? Paglabas mo dito, may dalang alak ka pa. Tumango si Levi, oo, may dala akong alak na may mataas na alak, maaari itong gamitin para sa pagdidisinfekta. Kung tutuusin, siya ay isang profesional na mamamatay, at karaniwan niyang pinapanatili ang kanyang hitsura, ngunit kadalasan ay maaari kang magdala ng ilang alak na may mataas na alak. Hindi lamang maaaring kumilos ang bagay na ito bilang pampamanhid sa mga kritikal na sandali, maaari rin itong gamitin para sa pagdidisinfekta. Ngayong may magagamit ng mga disinfectant, ang tanging natitira ay tahiin ang sugat. Inutusan ni Hong Dali ang dugong demonyo, kapatid na dugong demonyo, hindi ba kayang gumawa ng mahahabang tinak ang iyong kakayahan? Maaari mo bang paikutin ito? Kung maaari, gamitin ito bilang tahi. Hindi ko lang alam kung maaari itong putulin. Susubukan ko. Hindi inaasahan ng dugong demonyo na ang unang pagkakataon na ginamit niya ang kanyang kakayahan ay hindi pumatay ng mga tao kundi upang iligtas ang mga tao, mabuti, ito ay upang iligtas ang mga oso. Gayunpaman, umaangkop ito sa pangungusap, ang mga sandata ay hindi nakikilala sa pagitan ng mabuti at masama, ang lahat ay nakasalalay paano ito gamitin. Ang kakayahan ng demonyo ng dugo ay talagang lubhang kapaki-pakinabang bilang kasangkapan sa tahi. Ang kanyang daliri ay naghiwalay ng isang mahaba at lubhang manipis na tinak, at mabilis na tumama sa gilid ng kutsilyo sa likod ng inang oso, pinaikot ito ng ilang beses, isang maliit na hiwa lamang ang tinahi, at pagkatapos ay nalaglag ang tinak mula mismo sa daliri ng dugong demonyo.
Ang dugong demonyo ay hindi nakalimutang idagdag, ang kakayahang ito ay talagang kapaki-pakinabang. Ang tinek ay matutunaw sa sarili nitong pagkaraan ng ilang sandali. Bamuka ang bibig ng lahat. Ngumiti pa si Levi's at nagbiro, ang ibig kong sabihin, dugong demonyo, bakit hindi ka tumigil sa pagiging mamamatay tao sa hinaharap? Magiging magaling ka bilang isang doktor. Sabay-sabay na tumanggo ang lahat, sa tingin ko gagana ito. Well, ako may isip mo. Nakangiting itinaas ng demonyong may dugo ang kanyang kilay, sa tingin ko rin ay napakaganda ng iyong mungkahi. Habang nagsasalita siya, isa-isang tinatahi ang mga sugat. Mahigit 1 oras ang lumipas, at ang itaas na bahagi ng likod ng inang oso ay natahi. Ang lahat ng mga hiwa ay tinahi, at pagkatapos ay ibinuhos ni Hong Dali ang bote ng matapang na alak sa mga sugat at pinakain ang 2 dali beans. Iyon lang. Inang oso, okay, matagumpay ang operasyon. Tumawa si Hong Dali at tinapik ang malaking ulo ni Mother Bear, magpahinga ka na lang ng mabuti mula ngayon. Sa tingin ko makakagalaw ka na ng casual sa loob ng ilang araw. Hinintay ng maliit na itim na oso na matapos ang aksyon ni Hong Dali, pagkatapos ay lumakad na nag-aalala, sumama sa baba ng inang oso, at humagulgol. Kasabay nito ang pag-iisip ng lahat. Lahat ay lumabas mula sa pag-uusap ng dalawang mag-ina. Xiaohei, Mama, okay ka lang ba? Iniligtas ka ba ng mga taong ito? Nanay Oso, magandang bata, iniligtas nila ako. Xiaohei, oo. Nay, kung hindi ka mabubuhay, hindi rin ako mabubuhay, oo. Nanay Oso, batok, ayos na si nanay. Ang kanilang pag-uusap ay napakasimple, ngunit ang kahulugan sa likod ng mga salita ay napakasalimuot. Nakaka-touch ito. Dali, sabi ni Tang Moxon na may luha sa kanyang mga mata, alam kong ang kasama ka ay laging nakakaantig. Haha, tingnan mo kung gaano sila kagaling ngayon. Buti na lang at natuklasan mo ito, kung hindi, ang ina na oso na ito ay nakakaawa. Hehe, please help if you can. Hong Dali wiped his nose with a smile. Okay, everyone, please stay away. Mukhang ang dalawang mag-inang ito ay matagal nang walang tulog. Lumabas ka, oo, dalhin mo itong sarcoma para makita mo kung ano ito. Ibinuka ng lahat ang kanilang mga bibig, ha? Gawin. Gusto mong ilabas ito. Kailangan iyan, tanong ni Hong Dali, hindi ka ba nagtataka? Ano ang nasa loob ng sarcoma na ito? Sa orihinal, ang isang sarcoma, tulad ng isang malaking sarcoma, ay nawala lahat kapag ito ay inalis. Ngunit ang problema ay ang sarcoma na ito ay kakaiba. Kung tutusin, wala pa akong narinig na sinuman na maaaring tumubo ng ganoon kalaking tumor sa pagitan ng laman at balat. Sa pangkalahatan, ang mga tumor ay nangyayari sa mga panloob na organo, ngunit ang isang ito. Kaya't ang lahat ay lumabas sa kuweba, at nang makarating sila sa pasukan, si Lin Chuyin ay nagtanong, Dali, gusto mo bang buksan ito? Mabangis na tumanggo si Hong Dali, cut. Kabanata 966, masarap maging mabuting tao. Anong uri ng bagay ang maaaring tumubo mula sa sarcoma? Sinasabi sa amin ni Feng Shenian na maaaring ito ay isang humanoid na halimaw sa loob, tulad ni Neza, na gumagawa ng mga alon sa dagat. Kung horror movie ito, malamang may alien na nakatira dito. Kung ikaw ay malas, maaaring ito ay ang Alien Queen, at kapag nakita niya ang liwanag ng araw, siya ay masaya na mangitlog sa buong planeta. Siyempre, ito ay nasa universo, kahit na si Neza ay hindi malamang, pagkatapos ng lahat, ito ay isang fairy tale. Gayunpaman, may kaunting posibilidad pa rin ng mga dayuhan, kaya habang itinaas ni Lin Chuyin ang kutsilyo, lahat ng tao sa paligid ng Hong Dali ay nagbantay, sa takot na may isang uri ng maling pananampalataya na lumabas. Itinaas ni Lin Chuyin ang mahabang espada ni Jiang Chenzo at pinutol ito sa isang hagod. Isang bahagyang tunog ang tumunog, at isang maliit na hiwa ang ginawa mula sa gitna ng sarcoma, na halos 2 talampakan ang diametro. Kakaiba, sa sandaling nabuksan ang pagbubukas na ito, ang dating baho ay agad na lumiwanag. Nang hiwain ni Lin Chuyin ang butas ng mas malaki, at sa wakas ay ganap na pinutol ang panlabas na balat ng sarcoma at itinapon ito, ang nasa loob ay isang piraso ng karne na mukhang napaka-pink at malambot. Mukhang masarap at bilog ang piraso ng karne na ito. Ang pinakamahalagang bagay ay napagkatapos alisin ang mabahong shell, ang piraso ng karne na ito ay talagang nagpapalabas ng isang pagsabog ng aroma. Napalunok ang lahat, may mga sarcoma pa sa loob ng sarcoma. Ano ang nangyayari? Hindi nakakagulat na lahat ay nagulat, ang eksenang ito ay talagang medyo hindi magkatugma. Dali, ano ang susunod nating gagawin? Hinawakan ni Tang Moxon ang manggas ni Hong Dali gamit ang kanyang maliit na kamay at maingat na nagtanong, paano haharapin ang piraso ng karne na ito? Kung paano haharapin ang piraso ng karne na ito ay talagang isang problema. Kumain. Walang maglalakas loob na kainin ito. Pero kung itatapon mo lang, hindi mo matitiis. Anong magandang piraso ng karne? Ituloy mo ang pagputol. Hinamplas ni Hong Dali ang kanyang hita, tingnan mo kung ano ang nasa loob ng piraso ng karne na ito. Kaya nagpatuloy si Lin Chuyin sa paghiwa. Ito ay salamat sa katotohanan na hindi sinabi ni Hong Dali ang isang bagay tulad ng, maaari mong kainin ito hanggat inaalis mo ang balat.
Mayroon itong malutong na texture at mayaman sa calories. Kung hindi, tiyak na maituturing siyang lalaki sa tuktok ng food chain at hahangaan ng lahat. Kapag ang piraso ng karne ay nabuksan, ang hitsura sa loob ay lampas sa inaasahan ng lahat. Walang sino man ang maaaring mag-isip na sa loob ng piraso ng karne na ito, mayroon talagang isang tumpok ng pulang-pula na dugo. At sa gitna nitong tumpok ng dugo, may isang batong tahimik na nakahiga. Isang dugong bato. Oo, tama ang nabasa mo. Ito ay hindi isang kasuklam-suklam na dayuhan, o isang nakakatakot na bug, ito ay talagang isang bato sa gitna. Ang bato ay napakalinaw at nagbuga ng makapal na ambon. Hindi ba tama? Nanlaki ang mga mata ni Jiang Chenzo nang makita niya ito. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at hinintay na makumpirma kung tama nga ang nabasa niya. Bamuka ang buong bibig sa hugis. Oh, dali, ito ay isang soul stone. Soul stone. Ito ay talagang lumilitaw dito. No wonder nagulat siya. Ang isang tumor, pagkatapos maputol, ay talagang nagtago ng isang soul stone sa loob. Ang ganitong uri ng bagay ay talagang mahirap paniwalaan. Biro mo, ito ay isang tumor, hindi gallstones, kahit na ito ay gallstones, pagkatapos ay hindi ka makakakuha ng isang soul stone, tama. Ngayon nagulat ang lahat. Isang sarcoma. Isang soul stone talaga ang tumubo dito. Kaya ngayon dumating ang problema. Anong mga katangian mayroon ng soul stone na ito? Pagkatapos ng lahat, ang isang soul stone ay maaaring tumubo sa loob ng isang sarcoma. Walang paraan upang hulaan ang mga katangian ng bagay na ito. Iyon. Sabay-sabay na tumingin ang lahat sa soul stone. Sa totoo lang, medyo curious ang mga tao kung anong mga katangian mayroon ng bagay na ito, ngunit walang nang ahas na hilingin ito magiging meatball ba ito pagkatapos pagsamahin ito. Lalo na ang ilang babaeng naruroon ay sabay-sabay na umatras. Kung talagang magiging meatball, hindi na mabubuhay ang mga tao. Ang mga pag-aari ng bagay na ito ay talagang mahirap sabihin, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at nakaramdam ng kaunting hiya, ano ang mga pag-aari ng bagay na ito. Ang soul stone sa sarcoma, ang laman na soul stone. Maaari kang magpatubo ng anumang laman sa iyong katawan, pagkatapos ay putulin ito at kainin. Matapos marinig ang kanyang mga salita, lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang katawan sa pagkakataong ito, at hindi sila nang ahas na gamitin ito. Paano ito? Tumingin si Li Yang sa mga tao sa paligid niya. Bilang pangalawang tao sa tabi ng Young Master, ang panganay na kapatid na babae, si Ling Xiaoyi, ay tiyak na hindi maglalakas loob na gamitin ito, kaya natural na ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi, susubukan ko. Soul Stone pa rin ito, mas mabuti pa kaysa itapon o ibenta, tama. Soul Stone naman ito, kahit gaano pa ito kasira, may pakinabang pa rin ito. Bilang alipors ng Young Master, natural na kung mapapabuti niya ang kanyang lakas, magkakaroon siya ng bentahe sa pag-improve ng kanyang lakas. Kung tutusin, magiging mas malakas siya kaysa sa ngayon. Okay, tumingin si Hong Dali kay Liang at pagkatapos ay sa iba, kung gayon, hayaan mo muna itong gamitin ni Liang. Hehe, wala naman. Lahat ng makakahanap ng isa sa hinaharap ay magkakaroon ng bahagi. Lahat. May kaati, haha, haha. Lahat ay nagbigay kay Liang ng mainit na palakpakan. Kung ganoon ay gagamitin ko ito. Huminga ng malalim si Liang, at sa totoo lang, hindi siya sigurado. Ang bagay na ito ay lumabas na kakaiba. Ito ay pinutol mula sa isang tumor. Ang tumor ay nakabalot sa isang piraso ng laman, ang piraso ng laman ay nakabalot sa isang namuong dugo, at ang namuong dugo ay nakabalot sa isang soul stone. Mukhang hindi ito magandang bagay. Alinsunod sa kaisipan na ito ay isang soul stone, gaano man ito kasira, kinuha ni Liang ang soul stone sa kanyang kamay, at pagkatapos ay bahagyang kinamot ang kanyang mga daliri. Hindi nagtagal, ang soul stone ay nagsimulang lumambot at nag-fuse sa sandaling makita nito ang dugo ni Liang, at nawala sa kamay ni Liang sa ilang sandali. Napataas ang puso ng lahat. Anong uri ng kapangyarihan mayroon itong soul stone? Ano nga ba ang kakayahan nito? Ito ay, pumikit si Liang at maingat na naramdaman ang kapangyarihan ng soul stone na ito. Naramdaman niya ito saglit, at pagkatapos ay dahan-dahang binuksan ang kanyang mga mata, ang kapangyarihan ng soul stone na ito ay tila kakaiba. Ang pinakaayaw ko sa buhay ko ay ang mga bagay na nagpapagana sa mga tao. Bilasan mo at sabihin mo, huwag kang mag-alala kung patuloy mong sinusubukan. Mabangis na sinabi ni Hong Dali, ito ay isang mule o isang kabayo, kahit papaano ay dalhin mo ito sa paglalakad. Kung tutusin, soul stone pa rin ito, kahit gaano pa ito ka-weird, dapat may kakayanan. Ito ay palaging tama, kaya lahat ay tumitig kay Liang, naghihintay upang makita kung anong uri ng kakayahan mayroon ang kanyang soul stone. Sa madaling salita, ang kakayahan ng soul stone na ito ay talagang medyo basura. Kinamot ni Liang ang kanyang buhok at tumawa, ang kakayahan ng soul stone na ito ay kontrolin ang dugo, ibig sabihin, kaya nitong kontrolin ang dugo sa aking katawan. Maaari itong damaloy hanggat gusto nito. Halimbawa, kung ako ay laslasin ng isang espada, ang dugo ay tiyak na lalabas sa normal na mga pangyayari. Ngunit sa kakayahang ito, makokontrol ko ang dugo mula sa pag-agos palabas pagkatapos ng sugat, na kung saan ay mas mahusay ang daloy ng dugo sa paligid, na kung saan ay mas mahusay na damaloy ang dugo sa paligid,
na kung saan ay mas mahusay na damaloy ang dugo sa paligid, na kung saan ay maaaring maging mas mahusay na daloy ng dugo sa paligid, na kung saan ay maaaring maging mas mahusay na daloy ng dugo sa paligid, na kung saan ay mas mahusay na spurnam. Naibalik mabuti, dapat walang mga galos. Nagbigay siya ng magandang pagpapakilala sa kakayahang ito, at nang matapos siyang magsalita, nagulat ang lahat sa pagkakataong ito ngayon na iintindihan na niya kung para saan ang Soul Stone. Hahaha, inakbayan ni Levi's ang mga balikat ni Liang at ngumiti, mukhang nakuha mo ang kapangyarihan ng isang sandbag. Oo, sabi ng dugong demonyo. Sa pagkakataong ito ay masaya siya, kung wala kang gagawin sa hinaharap, hilingin sa akin na tadteren ka ng 2 beses. Anyway, maaari kang tumugon ng mabilis. Mas mabuting patayin mo ako, malungkot na sabi ni Liang, ayoko na maging isang bully. Ngunit sa kabutihang palad, ako hindi siya pangunahing puwersa sa labanan, kaya hindi gaanong mahalaga ang kanyang lakas at kahinaan, hehe. Ala, hindi masyadong inisip ni Hong Dali ang tungkol dito, anyway, mas mabuting magkaroon nito kaysa wala. At saka, kontento na ako sa kakayahang ito. Ang lakas at kahinaan ay dapat na may kaugnayan sa gumagamit. Isipin mo ito, ang kakayahan ng bote ng lolo ni Li Tianxing ay malamang na hindi kapani-paniwalang mahina sa simula, ngunit sino ang mag-aakala na ang matandang lalaki ay maaaring gumamit nito ng buong bansa kahit na ang kakayahan ni Li Fang ay hindi maganda ngayon, tiyak na malaki ang pakinabang nito mamaya kung sasanayin niya ito at dahan-daang uunlad. Ang kanyang sinabi ay medyo makatwiran. Hindi alintana kung ito ay malakas ngayon, ito ay pangunahing nakasalalay sa kung ang iba pang mga pag-andar ay maaaring mabuo sa hinaharap. Kung ang Blood Soul Stone ay talagang bumuo ng iba pang makapangyarihang kakayahan, tiyak na hindi magiging mahina ang kapangyarihan nito. Hehe, nakita mo na ba? Ang mga salita ng Young Master ay parang komportableng pakinggan, nakangiting sabi ni Liang, o kung paano sabihin sa ibang paraan, ang pagiging alipin ng Young Master ay para lamang sa kaginhawaan. Talagang hindi ito ang parehong kaharian. Oops! Sandaling tumawa ang lahat, at nakita ni Hong Dali na naasikaso na ang usapin dito, at nakangiting sinabi, okay, extra bonus na ito, mahirap daw hanapin ang Soul Stone, pero hindi ko inaasahan na ganoon kadali. Nakahanap ako, haha, medyo maganda. Sinabi niya ito, pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng kuweba, kakatapos lang ng operasyon ni Mama Bear. Kung wala kang gagawin, bakit hindi pumasok at makipaglaro sa kanya at kay Xiao Hei, at kumain ng malalaking beans? Pakiramdam ko ay dapat siyang sumagot ng mabilis. Okay. Tumango ang lahat at bumalik sa kuweba, laro tayo kay Xiao Hei, haha. Sa kuweba ni Qingluan. Isang larawan ang lumitaw sa harap ni Venerable Qingluan. Sa larawan, si Hong Dali ang nagligtas kay Mother Bear at ang proseso ng pagkuha ng Soul Stone. Ang batang ito na si Dali ay talagang isang maswerteng bituin. Bahagyang tumango si Qingluan at nakangiting sinabi, nasubok na ng magandang layunin ng pagsubok na ito ang 52 tao. Sayang lang at hindi nag-concentrate ang lahat sa pagsasanay. Hindi pinapansin ng ina at anak ng oso, gusto lang niyang patayin sila. Tila si Dali ang unang taong walang intensyon na patayin sila at gusto lang nilang iligtas ang mga ito, kaya't ito ay makapangyarihang, bato ng kaluluwa. Isa pala ang pares ng oso na ito at ang kanilang anak sa mga trial projects na nanatili dito ni Qingluan sa panahong ito. Lumalabas na si Mother Bear ay may malaking tumor sa kanyang likod at hindi masabi ang sakit. Gayunpaman, alam ni Qingluan na mayroong isang Blood Soul Stone sa loob, ngunit sa halip na iligtas siya, hiniling ni Qingluan sa kanya na gumawa ng isang gawain. Isang pagsubok na misyon. Nakakalungkot lang na bago ang Hong Dali ay umabot sa 52 tao ang dumating upang mag-practice sa lugar na iyon, ngunit walang nakaisip na iligtas ang mag-inang oso. Kaya sa bandang huli, ang Blood Soul Stone na ito ay nahulog sa mga kamay ni Hong Dali. Kung tutusin, masarap talagang maging mabuting tao. Kabanata 967 lasing. Kabilang sa mga bituin sa universo. Tahimik na nakaupo si Lord Malone sa kanyang pribadong silid pahingahan, humigop ng inumin sa kanyang baso ng paunti-unti, at nagtanong habang umiinom, gaano kalayo ito sa Fairy Star. Bumalik ka kay Malone. Sir, isang Spiral Galaxy Noble na nakatayo ng magalang na nakarinig sa tanong ni Master Malone at mabilis na sumagot, sa kasalukuyang bilis, aabutin ito ng mga 5 araw. 5 araw. Well, tama iyan. Tumango si Malone na may kasiyahan, dapat magkaroon ng magandang pahinga ang lahat sa mga araw na ito. Nga pala, ano ang pangalan ng taong ito? Hong Dali, tama. Naalala ko, ang nakaraang laro ng Super Robot War sa pangunahing lungsod ng Galaxy Alliance na Shinra, ang kapitan ba ng koponan ng kampyonato ay tinatawag ding Hong Dali. Siya ba ang taong ito? Ang nakaraang Galaxy Alliance Super Robot Battle, pinatay ni Hong Dali si Li Tianxing sa isang galaw, na nag-iwan ng napakalalim na impresyon kay Master Malone. Oo, mabilis na sinabi ng Maharlika mula sa Spiral Galaxy, nagsagawa kami ng malalim na pagsisiyasat sa bawat miyembro ng pangkat ni Hong Dali. Pagkatapos ng pagbubuod ng lahat ng impormasyon, natuklasan namin ang ilang napakahalagang impormasyon. Mayroon siyang halos malalim na pag-unawa sa ugali ni Master Malone, kaya diretso niyang pinili ang mga pangunahing punto, napakahalaga rin ng mga tao sa paligid ng Hong Dali. Siyempre, para sa iyo, Master Malone,
Ang mga pagpapahalagang iyon ay hindi rin kailangan, ngunit may natuklasan kami na tiyak na magiging interesado ka, Mr. Malong. Sabi niya at mabilis na ipinatawag ang holographic projection, at ang nakadisplay dito ay ang imahe ni Lee Nianwei, na nanalo sa Galaxy Voice. Si Lee Nianwei, ang nagwagi sa 100 Cities Showdown of the Galaxy's Good Voice, ay may walang katulad na talento sa musika. Nakangiting sinabi ng Spiral Galaxy Aristocrat, ang kanyang boses ay kasalukuyang tinawag na gininto ang boses ng mga nakarinig nito sa kalawakan. At dahil siya ay napakaganda, tinawag pa siyang isang mga awit na antas ng Diyosa. Lee Nianwei, narinig na ni Malong ang kanyang pangalan dati. Pero that time, dahil nagmamadali akong umalis, hindi ko na tinignan ng mabuti ang impormasyon tungkol sa kanya. Matapos ipakilala ng Spiral Galaxy Noble na ito, kasama ang imahe sa holographic projection. Agad na nalasing si Malong. Napakaganda ng babaeng ito. Maging ito ay ang kanyang mukha, kanyang figura, ang kanyang tangkad, singkit, katabaan, o kahit ang kanyang matatayog na suso at masiglang puwitan, lahat ay perpekto. Hindi kalabisan na sabihin na kahit likas na malabog si Malong, hindi na mabilang ang mga babae ang nakisama niya sa paglipas ng mga taon. Ngunit hindi pa siya nakakita ng perpektong babae tulad ni Lee Nianwei. Alam mo, sino si Malong? Iyan ay isang mataas na ranggo na maharlika mula sa Demo Star Territory. Sa status niya, kung lalabas siya para mamasyal, hindi ba kailangan niyang tumanggap ng pinakamataas na antas ng hospitality sa anumang galaxy na kanyang pinupuntahan? Kahit sinong babae na nakasama niya, hindi ba dapat babae ang pwedeng i-rank sa buong galaxy? Pero iba na ngayon. Sa harap nitong si Lee Nianwei, ang mga babaeng iyon ay parang pagkakaiba ng mga pheasant at phoenix. Walang paghahambing. Itong Lee Nianwei. Gusto ko. Lumiwanag ang mga mata ni Malong at bumilis ang kanyang paghinga, bilis. Ipakita mo sa akin ang kanyang pagganap sa entablado, dali. Napakaganda, napakaganda. Hindi nagtagal, na i-broadcast ang pagganap ni Lee Nianwei. Ngunit sa loob lamang ng isang minuto, si Malong ay ganap na nasakop ni Lee Nianwei. Okay. Okay. This woman is simply perfect. Tanging isang babaeng tulad nito ang maaaring maging karapat-dapat sa akin. Saka lamang siya magiging karapat-dapat sa akin. Hahaha. Master Malong, ano ang ibig mong sabihin? Nang makitang si Malong ay malinaw na nasa mabuting kalagayan, ang Spiral Galaxy Noble ay nagmamadali ring nagtanong, paano kami makikipagtulungan sa iyo kung gayon? Hinawakan ni Malong ang kanyang baba, oo. Magpasya tayo pagdating ng panahon. Para sa isang perpektong babae, mas dapat siguro akong magbigay ng dugo bilang kapalit. Kung hindi, masyadong mababa ang presyo, kaya walang kabuluhan, hahaha. Fairy Star. Sa loob ng kuweba ni Baby Bear Xiaohei. Halos lahat ng mga araw na ito ay nananatili si Hong Dali dito. Katatapos lang kasi ng operasyon ni Mama Bear at kailangan pa ng mag-aalaga sa kanya. Ha, Mommy Bear, gumaling na ang sugat mo. Tumingin si Hong Dali kay Mommy Bear, na mabagal na kumilos, at tumawa, ano ang nararamdaman mo ngayon? Nakangiti niyang sabi dito. Mayroon siyang koneksyon sa kaluluwa, kung hindi, hindi magiging madali ang pakikipag-usap sa kanya. Itong Hong Dali. Sa pagtingin sa masayang Hong Dali, napangiti si Jiang Chenzo sa kanyang ilong, kung hindi lang noong mga nakaraang araw, hindi ko talaga malalaman na napakabait niya. Mahilig siya sa mga hayop mula pa noong bata siya, at nakakausap niya ito. Ang matalik na komunikasyon sa pagitan ng mga hayop. Sa nakalipas na ilang araw ng pamamahinga sa kuwebang ito, maraming itinanong si Jiang Chenzo tungkol kay Hong Dali. Para kay Jiang Chenzo, isang maganda at low-key galactic noble, talagang itinuring siya ng lahat bilang isa sa kanila, kaya sinabi sa kanya ni Hong Dali ang lahat ng mga kagiliw-giliw na bagay tungkol sa mundo. Habang mas nakilala niya si Hong Dali, nadama ni Jiang Chenzo na napakaswerte niya sa pagkakaroon ng isang mabuting kaibigan. Sa katunayan, ang tiyak na dahilan ay hindi masyadong komplikado at walang kinalaman sa katayuan at lakas ni Hong Dali. Sa huli, sapat na ang 4 na salita upang mabuo ito. Ang kalikasan ng tao ay mabuti. Ganon ka-simple. Tiyak na dahil si Hong Dali ay mabait, sapat na inaalagaan ang kanyang mga kaibigan, at may magandang karakter kaya naramdaman ni Jiang Chenzo na masarap maging kaibigan si Hong Dali. Magaling talaga. Sa katunayan, maraming beses, napakasimpleng maging mabuting kaibigan sa isa't isa. Mas maganda ito. Mabagal na lumakad si Inang Oso sa yungib, at saka niyakap ang mukha ni Gang Hong Dali gamit ang kanyang ulo. Sa orihinal, hindi madaling gumaling sa ganoong kalaking sugat, ngunit sa kabutihang palad, napakalakas ng mga merienda ng power beans ni Hong Dali, kaya sa loob lamang ng ilang araw, malaya siyang nakagalaw. Kung hindi, ang gayong malaking sugat ay maaaring hindi na gumaling sa loob ng 2 o 3 buwan. Haha, ang sarap kapag handa na. Matagal na iniunat ni Hong Dali ang kanyang katawan, lumabas tayo at maglaro ngayon. Mommy Bear, mayroon bang magandang lugar sa malapit? Mas mahusay ka dito. Pamilyar ka. Samahan mo kami mamasyal. Dali, nababaliw ka na ba? Tinapakan nitang Moxon ang instep ni Hong Dali, tama si Mama Xiong, pwede mo bang hilingin sa kanya na ilibot tayo? Merienda. Nagmamadali niyang sinabi kay Inang Oso,
huwag kang makinig sa bastos na si Dali. Kailangan mo lang munang bumawi, at pwede tayong maglakad-lakad. Ang kanyang mga salita ay sinang-ayunan ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang pinsala ni Mother Bear ay tama lamang, kaya ang pagkuha sa kanila ngayon ay medyo labis. Haha, hindi ako nag-isip ng mabuti, tumawa si Hong Dali, at pagkatapos ay sinabi, kung gayon, mamasyal tayo at babalik tayo sa gabi, at dalhan kita ng makakain. Hayaan mong dalhin ka doon ng anak ko, hindi siya pinilit ni Mother Bear. Itinulak niya ang kanyang pinakamamahal na anak Pasulong, marami na akong napuntahan sa lugar na ito dati, at alam niya ang daan. Ayos lang yan. Hindi makagalaw si Mother Bear, kaya magandang ideya na dalhin kami doon ng makulit na bata. Kaya't lumapit ang makulit na bata na si Xiaohei at niyakap ang hita ni Hong Dali, Kuya Dali, ihahatid kita doon. Marami rin siyang alam na lugar. Okay, natatawang sabi ni Hong Dali, tara na. Kung pag-uusapan, talagang pamilyar si Xiaohei sa lugar. Paglabas niya sa kuweba, itinuro niya ang silangan at bamulong. Sabi, Kuya Dali, may malaking pool doon. Maraming isda doon. Dinala ako ni Mami noon, at napakasarap ng isda doon. May malaking pool ba? Lawa ba ito? Mayroon bang isda sa lawa? Dapat kang pumunta sa napakagandang lugar. Go, kailangan na nating umalis. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, pangunahan, ha. Sa loob ng airspace ng Fairy Star. Lord Malone, tumango ang Spiral Galaxy Noble at sinabing, narating na natin ang airspace ng Fairy Star. Ano ang susunod nating gagawin? Sa harap niya, may holographic projection ng buong Fairy Star, na napakaganda. Sobrang ganda. Narito na. Tumango si Malong, pagkatapos ay tumayo at tumingin sa holographic projection ng Fairy Star. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang maliit na aparato at pinindot ito sa holographic projection. Chichi. Sa sandaling pinindot niya ang aparato, isang malaking bilang ng mga maliliit na tuldok ang lumitaw sa holographic projection ng Fairy Star. Mukhang libo-libo o 10,000 sila. Ang ilan sa mga maliliit na tuldok ay pilak, ang ilan ay itim, mayroon ding isang maliit na halaga ng itim at puti, at higit pa ay siksikan na kulay ube, sa buong planeta. Ang Spiral Galaxy Nobles ay hindi naintindihan kung ano ito noong una, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan nila, Lord Malone, ito ang coordinate position ng lahat ng Galaxy Nobles at Peripheral Nobles sa buong Fairy Star. Matalino. Si Malong ay nasa mabuting kalagayan nang malapit na niyang makilala ang Kat-Aipa ng kanyang mga pangarap kaya medyo pala kaibigan siya, ang mga maliliit na puting tuldok na ito ay mga maharlika sa kalawakan. Hoy, ang iyong teknolohiya ng trench coat ay ibinibigay ng aming matataas na maharlika, kaya natural na mayroon ka nitong pangunahing aparato sa pagsubaybay. Siyempre, huwag mag-alala, ang bagay na ito ay mayroon ding ilang mga paghihigpit. Sa madaling salita, ito ay para sa kaginhawaan ng paghahanap ng mga tao. Maaari itong magamit sa isang pagsubok na lugar tulad ng Fairy Star, ngunit ito ay magiging invalid kapag ito ay pumasok sa kalawakan. Okay, sabi ng lalaki mula sa Spiral Galaxy. Palihim na pinunasan ng maharlika ang kanyang malamig na pawis. Kung tutusin, walang gustong ma-monitor kahit saan sila magpunta, di ba? Pagkatapos ay maingat siyang nagtanong, Master Malone, ang susunod nating gagawin ay hanapin ang mga tuldok na ito isa-isa, alin ang target? Siyempre, hindi ganoon kahirap, direktang kinuha ni Malong ang interface ng paghahanap, Galaxy Noble, Hong Dali. Ang pamamaraang ito ay talagang napakasimple. Sa pagpasok ni Malong sa mga kondisyon ng paghahanap, lahat ng maliliit na tuldok sa buong Fairy Star ay nawala, at ang huling natitira ay 2 tuldok na magaan. Ang isa ay pilak at ang isa ay itim at puti. Galaxy Marangal, Jiang Chenzo. Ang itim at puting maharlika, Hong Dali. Kabanata 968, ang malupit na Panginoong Malong. Sir, ngayong natukoy na ang target na lokasyon, ang maharlika ng Spiral Galaxy ay nagtanong ng maingat, bumaba ba tayo at hanapin sila? Well, hindi ito nagmamadali. Bagamat siya ay talagang balisa, pinigilan pa rin ito ni Malong. Ngayong nakarating na tayo sa Fairy Star, walang saysay na hindi bumisita sa Reverend Qingluan. Well, doon muna tayo at pagkatapos ay pumunta sa Hong Dali. Hindi pa rin siya maaaring lumipad. Ngayong nakarating na sila sa dulo ng field, saglit na natigilan si Hong Dali. Hindi ako makatakas sa loob ng 3 sandali, kaya hindi ako nagmamadaling hanapin siya, ngunit kagalang-galang Qingluan, kailangan ko muna siyang puntahan. Oo. Agad namang tumango ang Spiral Galaxy Noble. Nag-isip siya sandali at biglang nagsabi, siya nga pala, Lord Malong, ang unang taong nakatuklas na nandito si Hong Dali at nag-abiso sa iyo ay ang aming Spiral Galaxy Noble na si Zhang Yelei. Pagdating ng oras, Lord Malong, tingnan mo. Paanong hindi maintindihan ni Malong ang ibig niyang sabihin? Nang makitang nakarating na siya sa lugar at malapit ng matugunan ng Diyosa na si Li Nianwei, si Malong ay nasa mabuting kalagayan at agad na tumango at nagsabi, huwag kang mag-alala, ito ang kanyang pakinabang. Ay parada ang mothership at sumakay na. Maliit na spaceship papunta sa Fairy Star.
Ang bilis ng spacecraft ay napakabilis. Pagkaraan ng ilang sandali, ang spacecraft ay pumasok sa kapaligiran ng fairy star at dumiretso sa higanting bundok kung saan matatagpuan ang Qingluan. Huminto ang spacecraft sa pasukan ng kuweba. Mayroon pa ring daan-daang mga maharlika sa iba't ibang antas ang natipon dito. Ang isang maliit na bilang sa kanila ay mga maharlika sa kalawakan, at karamihan sa kanila ay mga peripheral nobles ng black level. Ang mga tao ay pumila, nagmuni-muni at nagsasanay, nakapikit at nagmumuni-muni, at ang lahat ay napakaayos. Pagkababa ni Lord Malone sa spaceship, ang mga maharlika ng Spiral Galaxy ay sumigaw, dumating na ang mataas na Noble Lord Malone ng Deimos Star Region. Wow! Sa sandaling sumigaw ang boses na ito, natigilan ang buong eksena. Nandito ba ang mga matataas na maharlika mula sa DM Star Territory? Iyan ay isang mataas na ranggo na maharlika, ang pinakamataas na figure sa buong DM Star Territory. Kanyang mga salita, maaari pa nitong matukoy ang kaligtasan ng marangal na lahi ng isang kalawakan. Sino ba ang may lakas ng loob na makipagkulitan sa ganyang tao? Ang buong pasukan ng kuweba. Nagmamadaling tumayo ang lahat, nasa pila man sila, mga cultivator man, peripheral nobles man o galaxy nobles, lahat sila ay magalang na yumuko sa 45 degree na anggulo at sabay-sabay na tumabi. Kapag dumating ang isang mataas na maharlika, sino ang maglalakas loob na hilingin sa kanya na maghintay sa pila? Maraming tao ang nag-iisip, ito ba ay isang mataas na ranggo na maharlika? Nakakagulat ang aura na ito. Napakaraming maharlika sa kalawakan at maharlika sa paligid ang takot na takot sa harap ng matataas na ranggo na maharlika kaya hindi sila nang ahas na huminga. Nakakatakot. Huwag maging pabaya, hindi mo kayang saktan ang matataas na ranggo. Well, hindi naman masama. Bahagyang bumantong hininga si Malong, medyo nasiyahan sa pagganap ng lahat ng naroroon, at sinabi habang naglalakad siya pasulong, sa wakas, hindi masama ang ugali na ito. Ang nakaraan. Casual na tumingin sa gilid si Malong habang naglalakad. Bilang resulta, naglakad ako. Bigla siyang huminto, saka umatras ng 2 hakbang at tumalikod. Ang nakatayo sa harap niya ay talagang isang babaeng black level peripheral noble. Bueno, itaas mo ang iyong ulo at hayaan mo akong tumingin. Utos ni Malong. Ano ang iniisip mo? Bakit hindi mo agad iangat ang iyong ulo at hayaang tingnan si Master Malong? Dahil ang maharlika ng Spiral Galaxy ay kasama ni Master Malong. Naturally, kailangan mong bantayan ang iyong mga salita at emosyon. Nakita ang hitsura ni Malong. Alam niya na malamang na nagustuhan ni Lord Malong ang black level peripheral noble na ito. Hi noble, you. Hello. Bagamat nanginginig sa takot ang babaeng black level peripheral noble na ito. Pero wala talaga siyang magagawa. Hindi siya nang ahas na suwi ng utos ng matataas na maharlika, kaya't nababalisan na lamang niyang iangat ang kanyang ulo. Bagamat si Malong ay napakamalabag, lahat ng mga taong ito ay may isang katangian, iyon ay, mayroon silang talagang magandang paningin. Ang babaeng black level peripheral aristocrat sa kanyang harapan ay talagang isang napakagandang kagandahan, na may kulay rosas na mukha at kulay rosas na pisngi, at isang pares ng itim at puting mga mata na hugis almendrils na may bakas ng pangamba, na lalong nagpaakit sa kanya. Well, ito ay talagang mabuti, tumawa si Malong, itinaas ang kanyang baba ng walang kabuluhan, at nagtanong, ano ang iyong pangalan? Aking subordinate. Ang pangalan ko ay Yehuayon. Siya ay orihinal na isang black level peripheral. Ang mga maharlika, kapwa sa isip at lakas, ay umabot sa isang tiyak na taas. Ngunit malinaw naman, ang pagharap sa matataas na maharlika, ang mga iyon ay walang kabuluhan. Ito ay parang isang ordinaryong maliit na lokal na negosyante na kaharap ang gobernador ng probinsya. Gaano man siya kahirap, siya ay likas na mas maikli. Yehuayon. Iyan ay isang magandang pangalan. Ngumiti si Malong, pagkatapos ay isinuot ang kanyang kakaibang pulang salamin, tiningnan si Yehuayon pataas at pababa, at agad na nasiyahan, sinabing, haha, birhen. Okay. Bueno, mula ngayon, ikaw na ang aking munting asawa. Mag-empake ka na lang at sumunod ka sa akin mamaya. Sir. Agad na nabalisa si Yehuayon nang marinig niyang susundan siya nito. May fiancé na ang subordinate ko. Oh, fiancé. Hindi masyadong pinansin ni Malong at nagtanong lang, nasaan siya ngayon? Ang nobyo ni Yehuayon ay isa ring black level noble. Ang ganitong bagay ay hindi mahirap intindihin. Ito ay isang normal na kababalaghan para sa isang black level peripheral noble na magpakasal sa isang black level peripheral noble. Ito ay hindi isang kakaibang bagay. Kaya nang marinig ko ang mga salita ni Malong, wala akong nagawa kundi lumabas para makita siya, aking subordinate. Nandito ako. Ang iyong subordinate, Huayaoguo, ay nakilala si Lord Malong. Well, ikaw ang fiancé niya. May ngiti sa kanyang mukha si Malong, ngunit ang ginawa niya sa kanyang mga kamay ay nagpamanhid sa lahat ng naruroon direkta niyang inilabas ang laser gun na eksklusibo sa matataas na ranggo ng mga maharlika at hinayla ang gatilyo ng walang pag-aalinlangan. She. Sa mata ng lahat sa audience, ang nobyo ni Yehuayon ay binaril sa puso ng laser gun ni Malong. Ibinagsak niya ang sarili sa lupa at agad na namatay. Namatay. Yaoguo.
Napasigaw si Ye Huayon sa kalungkutan, at walang pakialam sa anumang bagay, sumugod siya, sinusubukang iligtas ang buhay ng kanyang kasintahan. Ngunit pinaso ng laser gun ni Malong ang puso ni Hua Yaoguo. Paano siya mailigtas? Wala kang fiancé sa pagkakataong ito. Tila napahampas lang ng langaw si Malong hanggang sa mamatay, nang walang anumang emosyon sa kanyang tono. Lalabanan kita. Nang mapatay ang kanyang kasintahan, umakyat ang dugo ni Ye Huayon sa kanyang noo at aaksyon na sana siya. Dahil dito, malakas na pinaalalahanan siya ng Spiral Galaxy Noble, nababaliw ka na ba, gusto mo pa bang salakayin ang matataas na ranggo na Maharlika? Sa oras na ito, isang maharlikang kalawakan ang sumugod mula sa gilid, hinawakan ang braso ni Ye Huayon, at sumigaw, gusto mong mamatay ang iyong sarili. Huwag ay drag ang lahat sa ating kalawakan sa gulo. Iyan ay isang mataas na ranggo na Maharlika. Ang pagkilos laban sa kanya ay katumbas ng pag-udyok sa pinakamataas na autoridad sa DM Star Territory. Alam mo ba kung ilang tao ang mamamatay? Ako. Nanginginig ang buong katawan ni Ye Huayon, at sa huli, maibabalang niya ang kanyang kamao nang walang magawa. Walang paraan, mayroon din siyang mga kamag-anak at kaibigan, at isang planeta ng tahanan. Hindi mahalaga kung siya mismo ang mamamatay, ngunit hindi niya maaaring saktan ang iba. Hindi niya kinaya ang kahihinatnan ng pag-atake sa isang mataas na ranggo. Ako, sasamahan kita. Ang mukha ni Ye Huayon ay naging malungkot kaagad, at ang kanyang orihinal na kaakit-akit na mukha ay wala ng anumang kagandahan. Malamlam ang kanyang mga mata. Paanong siya pa rin ang maliksi tulad ng dati? Tama iyan. Ngumuso si Malong, at sa kamarahang iwinagayway ang kanyang kamay, isama mo siya, sayang, wala siyang lakas ngayon. Maglingkod ka muna, aba, maging lingkod ng isang mataas na Maharlika. Anong karangalan ito? Haha, ha. Pagkatapos niyang sabihin ito, agad na pinigilan ng 8 gwardya na kasama niya si Ye Huayon, sinabi sa kanya na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong kumilos. Bagamat ang 8 bantay na ito ay simpleng planetary level 5 lang, ang parehong planetary level 5 ay mas malakas kaysa sa black level na peripheral nobles na naruroon. Sa madaling salita, ang 8 gwardya na ito ay pawang malalakas na lalaki na may kalahating paa sa stellar level. Kung gusto nilang harapin ang mga black level na peripheral nobles na ito, hindi ito dapat masyadong simple. Isa lang sa kanila ang maaaring lumabas at durugan ang 3 black level na noble. Hindi ito magiging problema. Dahan-daang pumasok si Malong sa kuwebo kung nasaan si Qingluan. Ang 8 gwardya, si Ye Huayon at ang Spiral Galaxy Noble ay nanatili sa labas ng pinto. Ang lahat sa madla ay nanginginig sa takot, nararamdaman ang parehong sakit, ngunit hindi nang ahas na kumilos. Walang paraan. Sa universo, ganito ito, na may mga hierarchy na pinagpatong-patong sa isa't isa, na ang mas mataas na uri ay nakaharap sa mas mababang uri, at ito ay kung paano sila may ganap na kapangyarihang pagdurog. Kapangyarihan yan. Walang makakalaban. Maglakas loob ka bang lumaban? Napakasimple niyan. Ang mga tao sa buong kalawakan ay kailangang magbayad ng isang presyo, isang mabigat na presyo. Walang sino man ang makatiis ng ganoong uri ng presyo. Matapos makapasok sa kuweba, diretsyong pumunta si Malong para hanapin si Qingluan. Di nagtagal pagkatapos makipagkita, ngumiti si Malong at sumaludo sa kanyang mga kamao, mataas na Maharlikang Malong, nakilala ko ang kagalang-galang na Qingluan. Bilang isang mataas na ranggo na Maharlika, kahit na may malaking agwat sa katayuan sa pagitan niya at ng Venerable Qingluan, dahil malakas ang kanyang suporta, kaya hindi masyadong magalang. Ang pinakamahalagang bagay ay pumunta siya rito para makita si Hong Dali, at hindi siya humingi ng kahit ano kay Qingluan, kaya hindi na kailangang maging masyadong mapagpakumbaba. Inimbitahan ako ni Master Malong. Napakagalang ni Qingluan. Sinulyapan niya si Malong at pagkatapos ay mahinang sinabi, narito si Master Malong sa pagkakataong ito. Well, gusto ko lang makilala ang henyo ng Milky Way, nakangiting sabi ni Malong, pagkatapos na makilala ko siya, ibabalik ko siya sa punong tanggapan ng ating matataas na Maharlika. Hindi ko naaabalahin ang kamahalan sa ibang mga bagay. Nandito ako para kumustahin ang kamahalan. Okay. Tumanggo si Qingluan, pakiusap, Master Malong. Sige, aalis na ako. Wala namang kailangang gawin si Qingluan, kaya umalis na lang si Malong. Pagkalabas ng kuweba, diretsyong sumunod ang mga tanod. Pinitik ni Malong ang kanyang mga daliri, Tara, magnegosyo tayo. Tulad ng sinabi niya, ang Spiral Galaxy Noble ay mabilis na bangulong, Master Malong, mayroong isang subordinate na kahilingan, maaari mo bang pakiusapan si Mr. Malong na makilala si Zhang Yelei, ang bata mula sa ating Spiral Galaxy. Ang balita na narito si Hong Dali ay ipinaalam din ng Zhang Yelei na ito, nag-isip sandali si Malong, pagkatapos ay tumanggo, bueno, bigyan natin siya ng kaunting mukha at makilala siya. Kabanata 969, Pag-inom, Kasarian at Kayamanan. Sa katunayan, ang pangunahing dahilan kung bakit pumayag si Malong na makipagkita kay Zhang Yelei ay dahil nakilala ni Zhang Yelei si Hong Dali, at tiyak na nakilala niya rin si Li Nianwei. Si Malong ay nag-aalala pa rin tungkol sa hitsura ni Li Nianwei sa katotohanan. Okay. Ang Spiral Galaxy Noble ay talagang masaya sa pagkakataong ito.
Kapag nakilala ni Malong si Zhang Yelei, hanggat nasiyahan siya sa kanya, magkakaroon ba siya ng mas kaunting benepisyo pagkatapos? Alam mo, si Malong ay isang mataas na ranggo. Kung maaari kang bumuo ng isang magandang relasyon sa kanya, hindi imposible na sumali ka sa Presbyterian Church sa hinaharap. Sino ang walang pakialam sa kapangyarihan at kayang umakyat sa Pyramid of Power? Kaya ang Spiral Galaxy Noble na ito ay agad na nakipag-ugnayan kay Zhang Yelei at nakatanggap ng tugon ng mabilis. Sinabi ni Zhang Yelei na susugod siya rito sa bilis na 120,000 puntos. Sinabi niya at ginawa niya ang ginawa niya. Sa loob ng 3 minuto, lumipad si Zhang Yelei sakay ng Thunder Gull na nilagyan ng Qingluan. Si Zhang Yelei, isang maharlika ng Spiral Galaxy, ay nakilala si Lord Malong. Tinamaan ni Zhang Yelei ang Thunder Gull, mabilis na inagaw ito, at lumuhad ng direkta sa harap ni Malong. Sana si Lord Malong ay mabuting kalusugan at ang lahat ng pinakamahusay. Ang kabayo ng mataas na maharlika shit, hindi yun maaaring kunin anumang oras. Haha, hindi masama. Tiningnan ni Malong si Zhang Yelei pataas at pababa, tumango at sinabing, well, huwag na tayong magsalita ng kalokohan. Ang balita tungkol sa pagpunta dito ni Hongdali ay unang ipinarating mo, tama ba? Oo, subordinate ko ito. Mukha namang mayabang si Zhang Yelei, hehe, kahit natalo siya kay Hongdali, pero ngayon ay nakakasama na siya sa isang mataas na maharlika, kaya ano pa ang mawawalan ng mukha ay magiging napaka-prospered ko sa kinabukasan, kung mapasaya natin si Lord Malone, kung mabait siya para dalhin tayo sa punong himpilan ng mga matataas na maharlika, hahahat sa aking teritoryo. May iba pa ba akong matatakot? Kapag dumating ang oras na iyon, ako ang magiging boss saan man ako magpunta. Ang pagiging mapagpakumbaba ngayon ay para sa kapakanan ng kaunlaran sa hinaharap. Well, hindi masama. Tumango si Malong na may kasiyahan, at pagkatapos ay nagtanong, kung gayon, tatanungin kita, may isang babae na nagngangalang Li Nianwei sa tabi ng Hongdali, tama ba? Nasa planeta na ba siya ngayon? Hongdali, isang henyo na paulit-ulit na pumasok sa Trial Tower, bagamat ito ang layunin ni Malong sa pagkakataong ito. Ngunit iyon ay maaari lamang ituring bilang opisyal na negosyo. Paano magiging masigasig si Malong sa mga opisyal na bagay? Siyempre, ang talagang mahalaga sa kanya ay si Li Nianwei. Ang pribadong bagay na ito ay mahalaga. Dito, doon. Sa sandaling narinig niya itong sinabi ni Malong, biglang nagningning ang mga mata ni Zhang Yelei at palihim niyang sinabi iyon. Ano ang layunin niya sa pakikipag-ugnayan kay Malone? Ang isa ay isang tipster. Ang relasyon kay Malongla, ang isa, ay nagparamdam kay Hongdali na natalo, at ang puot na si Xiao Shengjie ay talagang nang ahas na pabayaan siya. Wait this time hehe tignan natin kung paano ko kayo haharapin. Nakita ko na si Li Nianwei. Napakaganda niya. Sa aking pananaw, wala akong mahanap na mali sa kanya. Tuwang-tuwang sinabi ni Zhang Yelei, at may ilang dilag tulad ni Li Nianwei sa paligid ng Hongdali. Hayaan mong bilangin ko sila. 1, 2, 3, 4. Mayroong hindi bababa sa 4, at may ilan na medyo mas malala ngunit hindi masyadong masama. Oh, sabi ni Zhang Yelei, at biglang lumiwanag ang mga mata ni Malong. Si Li Nianwei ang tanging nakamamanghang kagandahan na nakita ni Malong sa mga taong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga ganyang babae sa paligid ng Hongdali. Okay, ito ay mahusay. Seryoso ka ba? Hindi ka nagsinungaling sa akin. Tumawa si Malong, at masuyong tinapik ang balikat ni Zhang Yelei, na nagsasabing, kung gayon, sabihin mo sa akin, itong si Li Nianwei, kapag nakita mo siya, siya ay. Naka-makeup ka ba? Gumawa ng up, ito ay isang napaka-kritikal na tanong. Hindi mabilang na mga babae ang nagmumukhang maganda pagkatapos maglagay ng make-up, ngunit nakakatakot ang hitsura ng mga multo kapag tinanggal nila ang kanilang make-up, kaya natural na kailangang maunawaan ni Malong. Walang make-up, talagang walang make-up. Tuwang-tuwang sinabi ni Zhang Yelei, ang Li Nianwei na iyon ay talagang natural na kagandahan. Puro natural. Walang pabango sa kanyang katawan, isang normal na halimuyak sa katawan. Ang mukha na iyon, ang figurang iyon, talagang kamangha-mangha. Hindi napigilan ni Zhang Yelei na magsalita tungkol sa mga babae. Naglakas loob siyang lumapit kay Malong, kaya hindi siya maaaring maging hindi handa. Kaya sa sandaling umalis siya sa kuweba, nakipag-ugnayan siya sa mothership at kinuha ang lahat ng impormasyon sa mga kababaihan sa paligid ng Hongdali. Sa kanila, ang tanging kilala ko ay si Tang Moxon, na miyembro ng Galaxy Super Robot Battle Championship Team. Sa kabilang banda, gumanap din siya sa parehong entablado kasama si Li Nianwei sa Galaxy Good Voice. Sinabi ni Zhang Yelei, may isa pang nagngangalang Tang Moxon. Maaaring hindi mo napansin ang babaeng ito, si Mr. Malong. Siya ang sumama kay Li Nianwei sa Galaxy Voice. Siya ay tila isang Ice Elemental Surround Mage, at siya ay kapantay ni Li Nianwei. Hahaha. Okay, good boy, attracted ka talaga sa akin. Wala nang iba si Malong. Mga libangan. Ang tanging salita niya ay alak, kasarian at kayamanan, at ang sex ang pinakamahalaga. Sa isip niya, dahil may ganoong hawakan ng isang lalaki, hindi ba sayang kung hindi niya ito gagamitin?
Kaya sa buhay na ito, bukod sa pera, ang pinakamamahal niya ay babae. Kung wala akong kasamang isa o dalawang babae tuwing gabi, hindi ako komportable sa lahat. Ngayon narinig ko na bukod kay Lee Nainwei, may isang nakamamanghang kagandahan sa tabi ni Hong Dali na hindi mas mababa sa kanya. Ito ay isang hindi inaasahang sorpresa. Well, mukhang kailangan ko talagang pumunta at tingnan. Siya nga pala, sa pag-iisip nito, itinuro ni Malong si Ehwayon, ang black level na peripheral nobleman na nahuli sa tabi niya, at nagtanong, sa iyong opinyon, paano naman sina Lee Nainwei at Lee Nainwei? Paano ihahambing ang Tang Moxon na iyon sa babaeng ito? Ang sinasabi ng iba ay negosyo ng iba. Sa paghahambing lamang natin malalaman ang epekto ng magandang bagay na ito. Ito ay walang kapantay, ganap na walang kapantay. Malinaw na nahulaan ni Zhang Yele ang iniisip ni Malong at sinabing papuri, talagang langit at lupa. Kahit na ang kagandahang ito ay bihirang kagandahan din, ngunit kumpara kay Lee Nainwei, hehe, medyo. Bagamat ang babaeng ito ay tila isa sa mga bagong hinuli ni Malong, hindi pa rin naglakas loob na saktan siya at ngumiti lang si Zhang Yele. Hindi mo ba naiintindihan ang ibig sabihin nito? Natuwa si Malong sa lahat, tumawa ng malakas, at nagsabi, kung ganoon, umalis na tayo ngayon. Oh, magsalita tungkol sa alin, ang negosyong ito ay dapat gawin ng mabilis, kung hindi, ito ay hindi komportable. Well, maghintay hanggang makita ko kung ano ang ginagawa ni Hong Dali ngayon nasaan na. Sabi niya at naglabas ng maliit na gamit. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang maliit na projection ng Fairy Star, at sinabi ni Malong, hanapin si Hong Dali, isang black and white level na noble. Di nagtagal, nawala ang lahat ng hindi mabilang na maliliit na tuldok sa projection, nag-iwan lamang ng itim at puting liwanag na lugar. Pagkatapos ay nagsimulang mag-zoom in ang projection sa mapa ng rehiyon. Pagkatapos ng dalawang paghinga, ipinakita ang lokasyon ni Hong Dali. Nagkaroon ng magandang lawan na may magandang kapaligiran, asul na langit at berdeng damo. Aba, mukhang hindi naman kalayuan dito. Maglakad tayo. Bilang isang mataas na ranggo na maharlika, hindi na kailangan ni Malong na hilingin kay Qingluan na mag-apply para sa isang animal mount sa planetang ito. Direkta niyang tinawag ang spaceship at umalis. Sa Fairy Star, hindi kalayuan sa Bear Cave. Ang lugar na ito ay halos 500 metro ang layo mula sa Bear Cave. Ito ay isang natural na lawa sa kalagitnaan ng bundok kung saan matatagpuan ang Qingluan. Ang diameter ng lawa ay halos 2,000 metro. Ang tubig sa lawa ay nagmumula sa lupa. Maraming isda sa loob nito. Ayon sa makulit na batang si Xiao Hei, dinala niya siya dito para manghuli ng isda noon. Napakasaya ng panahon noon. Nang maglaon, lalong lumala ang ketong, at hindi na ito dumarating. Ang sikat ng araw sa oras na ito ay napakainit, ang hangin ay mabango sa lupa, at may halong bahagyang kahalumigmigan ng lawa. Mararamdaman mo ang matamis na amoy sa bawat hininga. Hehe, dali, sobrang komportable dito. Umupo si Tang Moxon sa isang malaking bato sa tabi ng lawa, sinipa ang tubig ng lawa gamit ang kanyang mga paa, at nakangiting sinabi habang sinisipa, maganda ang kapaligiran, iba ito, oh, dito nagstay doon, halos ayoko nang umalis. Haha, ang komportable talaga. Si Lee Nainwei, tulad niya, ay umupo sa malaking bato at tumingin kay Hong Dali, na tuwang-tuwang nakahawak sa makulit na bata at naglalaro sa tubig, at nakangiting sinabi, Young Master, parang kinakagat ng isda dito ang paa ko, haha. Tunay na napakalinaw ng lawa, at tama si Lee Nainwei. Maraming maliliit na isda ang lumalangoy sa paligid ng mga tao nang magkakagrupo sa oras na ito. Habang lumalangoy kami, marami sa kanila ang napaka-curious at kinakagat ang mga paa ng lahat sa lawa. Ito ay makati at napaka-interesante. Hehe, sobrang komportable ako kahit saan ako pumunta kasama si Young Master. Kuntentong bamantong hininga si Liang, nakahiga sa bato, inilagay ang kanyang mga paa sa tubig, hinayaan ang maliit na isda na kumagat sa kanyang mga paa, at umuugong, nagbabadya sa araw habang ang maliit na isda ay ngumunguya sa iyong mga paa. Naku, napaka-komportableng araw na tulad nito, haha. Matapos maglaro ang lahat dito sandali, si Hong Dali ay umakyat sa lawa na may kasiyahan. Pagod na ang batang makulit. Siya ay huffing at puff, ngunit Hong Dali ay medyo energetic. Ang lalaking ito ay mahilig maglaro sa tubig na parang bata. Pagkatapos lumangoy, nagpahinga ang lahat sa dalampasigan. Ang ilang mga natalo ay nagpunta upang maghanap ng mga ligaw na prutas para sa hapunan, at si Hong Dali ay kumuha ng ilang ang dalawang babae ay nanatili dito upang ayusin ang kampo, bawat isa ay may kanya-kanyang gawain, at sila ay nagsasaya sa kanilang sarili. Bilang resulta, sa sandaling ito, isang napaka-discordant na tunog ang lumitaw. Whoosh whoosh, lumitaw ang tunog ng makina ng isang spaceship. Tumangala si Hong Dali at kakaibang sinabi, hindi ba't hindi magagamit ang mga spaceship sa planetang ito? Ano ang nangyayari? Direkta kang pumunta rito. Isa itong silver white spaceship. Sa unang tingin, ito ay parang isang sasakyang pangkalawakan na nakatuon sa mga maharlikang galactic, ngunit mayroong isang napakalinaw na pagkakaiba. May mga gintong pattern sa katawan ng sasakyang pangalan Gaang. Sa busog ng spacecraft, ang mga gintong pattern ay hinabi sa hugis ng isang bulaklak. Kakaiba ang hitsura ng bulaklak, hindi pa ito nakita ni Hong Dali. Ito ang
Dimu flower. Karaniwang mahilig magbasa si Jiang Chenzo, kaya nakikilala pa rin niya ang bulaklak na ito. Sa sandaling makita niya ang karatulang ito, tumalon si Jiang Chenzo at sumigaw ng malakas, "Dali, dumating na ang mga matataas na noble mula sa Dimu Star Territory." Kabanata 970 pangalawang gear. Dumating na ang mga matataas na maharlika ng DM Star Territory. Kasunod ng mga salita ni Jiang Chenzo, dahan-daang lumapag ang spaceship. Matapos itong mapunta sa lupa, si Mr. Malong, isang mataas na ranggo na maharlika mula sa Dimu Star Territory, ay lumakad sa harapan, na nakataas ang kanyang dibdib at tiyan, na sinundan ni Zhang Yele at ang lalaking Spiral Galaxy. Ang mga maharlika, 8 gwardya at ang bagong bihag na Black Level Peripheral Noble na si Ye Huayon ay sumunod sa dulo at dahan-daang bumaba mula sa spaceship. Oo, ang ganda talaga ng environment dito, marunong ka maghanap ng lugar. Bumaba si Mr. Malone sa spaceship. Sa sandaling makita niya si Hong Dali at ang iba pa, si Malong ay direktang bamulong, "Kayong mga lalaki, sino si Hong Dali?" Malakas na sumigaw ang Spiral Galaxy Nobleman pagkababa niya sa spacecraft. Senior Nobleman ng Dimu Star Territory, nandito na si Lord Malone, naghihintay ang lahat sa kwarto, bilisan mo siyang batiin. Sa orihinal, ayon sa normal na mode, si Hong Dali at ang iba ay dapat na tumayo ng magalang at kaagad, at pagkatapos ay yumuko upang batiin sila. Gayunpaman, kitang-kita na ang mga bagay na iyon ay may epekto lamang sa ibang tao, ngunit si Hong Dali ay hindi gaanong pasensya, o sa madaling salita, wala siyang kahigpitan sa kanyang puso. Hierarchy mabuti, ang pangunahing bagay ay medyo hindi pa rin siya tumutugon. Ano ang isang mataas na ranggo na maharlika? Nandito ba ang taong ito para makita tayo? Ako po, Tito, hinahanap niyo po ba ako? Itinuro ni Hong Dali ang kanyang ilong, hindi natin kilala ang isa't isa, tama ba? Sa totoo lang, hindi niya kasalanan. Hindi niya talaga alam kung ano ang mataas na maharlika. Jiang nang makita ni Chenzo si Hong Dali na sinabi ito, bigla siyang nabigla. Ito ay dapat ang maalamat na Master Malong na parehong mahusay at mahirap pagsilbihan. Madali lang daw siyang pagsilbihan dahil dalawa lang ang libangan niya, pera at babae. As long as inalagaan ang dalawang ito, madali siyang kausap. Pero kung hindi maganda ang serbisyo. Kaya ang mga kahihinatnan. Actually okay lang sana kung ganito lang pera. Maipapakita ito ni Jiang Chenzo, ngunit ang tunay na kahirapan ay nasa kababaihan. Kahit na si Jiang Chenzo ay hindi isang narcissistic na babae, alam din niya na siya ay maganda. Hindi lang maganda, maganda pa. At ang pinakakahilahilakbot na bagay ay walang babae sa paligid ng Hong Dali na hindi niya maaaring samantalahin. Kahit na ang ilang babaeng asong ito ay pawang mga top-notch na dilag sa lugar na ito. Ngayong nakita na ni Malong ang gayong mga babae, ang mga kahihinatnan ay magiging ganoon. Bold. Paano magsalita? Si Jiang Chenzo ay nag-iisip ng ligaw doon, ngunit nang marinig ng maharlikang Xuanwo ang mga salita ni Hong Dali, agad siyang humakbang pasulong at galit na sinabi, "Ito ang ating mataas na ranggo na maharlika mula sa teritoryo ng DM Star, ang marangal na Panginoong Malone. Bakit hindi ka agad magpugay? Damn it, ano ba ang nagsasabi sa atin na magsulot agad kapag nagkita tayo? Ano ang apelyido mo, Tito?" Ayoko. Biglang naging malungkot si Hong Dali. Dahan-dahan siyang tumayo at kumunat ang noo sa mga taong nasa harapan niya, "Ewan ko sa inyo, bakit ako saludo sa inyo? Ano ang mataas na maharlika?" Dali, nagmamadaling tumabi si Jiang Chenzo. Hinayla niya ang sulok ng kanyang damit, ang matataas na ranggo na maharlika ay mga taong mas mataas ng ilang antas kaysa sa ating mga maharlikang galactic. Mas may kapangyarihan sila kaysa sa atin, kaya hindi natin sila madaling masaktan. Oh, so yun ang nangyari. Kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga labi, "Okay. Hayaan mo muna akong bigyan ka ng mukha, at kakausapin ko siya ng maayos." Ang pakikipag-usap ng maayos sa kanya ay karaniwang limitasyon ni Hong Dali. Sa totoo lang, isang malaking karangalan ang katotohanan na hindi siya tumalon at nambugbog ng isang tao. Medyo mayabang ka, casual na tumingin si Malong kay Hong Dali at bamantong hininga, "Ikaw ang henyo ng Milky Way na pumasok sa ika-30 palapag ng Trial Tower, tama ba? Ang pangalan mo ay Hong Dali, isang black and white noble." Oo. Tumango si Hong Dali. "Well, yun lang." Tumingin si Malong sa paligid, at pagkatapos ay mabilis niyang nakita si Li Nianwei na nakatingin sa malayo. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata at sa sobrang tuwa ay sinabi niya, "Haha, nandito ka talaga, hello, ikaw ang tinutukoy ko, halika rito." Nang marinig ang mga salita ni Malong, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jiang Chenzo. Tapos na, nandito na talaga itong si Malong para kay Li Nianwei. Ako. Si Li Nianwei ay medyo kakaiba, ngunit hindi bababa sa ang kabilang partido ay tila may magandang background at hindi madaling masaktan. Maingat na lumapit si Li Nianwei at nagtanong, "Panginoon, hinahanap mo ba ako?" Siya. Alam niya na ang kabilang partido ay hindi isang maliit na tao sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang kilos, kaya ano ang gustong gawin ng taong ito sa akin? Oh, maganda, talagang maganda. Nang lumapit si Li Nianwei, inilagay ni G. Malong ang kanyang mga kamay sa likod, namumula sa pananibik, at 2 beses na umikot sa paligid ni Li Nianwei.
Habang lumingon siya, paulit-ulit niyang sinasabi, ang ganda, sobrang ganda. Haha. Oo naman, mas maganda siya sa personal kaysa sa projection. No wonder sinabi niya ito. Sa oras na ito, si Lee Nainwei ay nakasuot ng napakagaan na damit. Hindi ito kasing sexy ng bikini, pero nakalabas man lang kalahati ng bewang niya. Ang mga guya ay kasing puti at malambot na parang jade. Kasama ng kanyang halos perpektong magandang mukha at malademonyong figura, si Malong ay ganap na nabighani sa loob lamang ng ilang sandali. Siyempre maganda ang kapatid kong si Nainwei. Ipinagmamalaki pa rin ni Hong Dali si Lee Nainwei, Tito, ano ang gusto mo sa amin? Well, don't worry about this, titingnan ko muna. Mr. Hindi man lang binanggit ni Malong kung para saan ang gusto niyang makita si Hong Dali. Sa halip, kinuha niya ang isang pares ng salamin sa kanyang damit at isinuot iyon. Noong una, maraming tao sa tabi ni Hong Dali ang naghihintay sa kanya at gustong malaman kung ano ang ginagawa niya rito. Nahulaan na ito ni Jiang Chenzo, ngunit nagsuot muna ng salamin si Malong nang magkita sila, kaya ang sitwasyong ito ay medyo lampas sa kanyang inaasahan. Bilang isang resulta, nang ang lahat ay nakatingin kay Malong at nagtataka kung ano ang kanyang gagawin, biglang tumalon si Mr. Malong. Damn it! Damn it! Damn it! Ang kanyang buong mukha ay ganap na na-distort, at tinitigan niya si Lee Nainwei, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit, hindi ka na birhen. Hindi ka talaga birhen. Paano ito posible? Paanong hindi birhen ang babaeng gusto ko? Oh my God, it's none of your business kung virgin ang kapatid kong si Nainwei. Agad na ikinuyong ni Hong Dali ang kanyang mga kamao sa galit. Sino ka sa tingin mo? Damn it, paano ba nasigawan ng ibang tao ang ganoong bagay sa kanyang mukha? Oo, hindi gaanong naramdaman ni Lee Nainwei. Sa halip, ang kanyang mukha ay napuno ng kaligayahan, ako ay. Ngayon ang babae ng young master. Galit ding sinabi ni Tang Moxon, tama, ang aking pamilya Nainwei ano ang problema ni Sister Wei? Hindi ka na virgin. Hindi ka na virgin. Naging abnormal ang buong estado ni Malong. Dahan-dahan niyang dinukot ang kanyang bulsa at patuloy na sinasabi habang nag-uunat, paano mo ito magagawa? Paano mo ito magagawa? Sa sandaling ito, biglang naalala ni Jiang Chenzo ang isang bagay na narinig niya noong nakikipag-chat siya sa kanyang mga magulang noon. Ang Master Malong na ito ay tila may napakalalim at halos pervert na virginity complex. Nagustuhan niya ito. Kung ang babae ay hindi birhen, kung gayon. Sister Nainwei, mag-ingat ka. Mabangis na sigaw ni Jiang Chenzo. Pagkatapos ay sumugod siya kay Lee Nainwei. Sa sandaling ito, si Master Malong ay naglabas ng laser gun mula sa kanyang bulsa at direktang hinatak ang gatilyo kay Lee Nainwei. Ang tumunog, at ang katawan ni Lee Nainwei ay agad na natagos ng laser. Natigilan si Hong Dali. Natigilan si Tang Moxon. Natigilan ang lahat ng naroon. Walang sino man ang makakaisip na ang Malong na ito ay papatayin si Lee Nainwei nang walang babala. Damn it, damn it. Galit na galit si Hong Dali sa pagkakataong ito na halos tumindig ang kanyang buhok. Napakadilim ng kanyang mukha kaya may tumutulo na tubig mula sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga braso habang hakbang-hakbang patungo kay Malong. Dali, hindi, siya ay isang mataas na ranggo na maharlika, hindi mo kayang saktan siya. Bumangon si Jiang Chenzo at buong lakas niyang hinawakan ang sulok ng damit ni Hong Dali. Ano, may gusto ka pa bang gawin sa akin? Kalmado si Malong, at pinigilan din siya ng mga bantay sa paligid niya sa harap ni Hong Dali. Pinaalalahanan ng maharlika mula sa Spiral Galaxy si Hong Dali sa isang malalim na boses, Hong Dali, kilala mo ba kung sino ang taong nasa harapan mo? Siya ay isang mataas na ranggo na maharlika mula sa Deimos Star Territory. Hindi pa banggitin ang isang peripheral member mo lang. Mga maharlika, kahit kayong mga Galactic Nobles, kung talagang nasaktan ninyo si Master Malong, natatakot ako na ikaw ay mapupungay, ngayon ay mapupungay na, kung ikaw ay isang tuhod. Down at aminin ang iyong pagkakamali kay Master Malong sa tingin ni Master Malong na ang iyong talento ay para sa kapakanan ng kanilang sariling mga interes, marahil ay magbukas sila ng kaunti. Halos 80% ng mataas na ranggo ng mga maharlika ng Deimos Star Territory at ang 5th-tier Star Mothership sa Star Territory ay puro sa kanilang mga kamay. Hindi kalabisan na sabihing katumbas sila ng usaping militar at politika. Kung ikukumpara sa kanila, ang Galaxy Nobles ay maaari lamang ituring bilang isang maliit na punong nayon sa pinakamahusay. Kung tungkol sa kanilang matataas na ranggo, dapat silang ituring na mga kalihim ng komite ng partidong panlalawigan. Ito ay hindi sa parehong antas sa lahat. Si Zhang Yelei, na nasa likuran, ay lihim na tumawa sa kanyang puso at sumigaw ng malakas, Hong Dali, nang ahas kang maging walang galang kay Master Malong, hinahanap mo ang kamatayan. Kung hindi siya naging baliw para magpaliyab ng apoy sa oras na ito, ang buhay ni Zhang Yelei ay magiging walang kabuluhan, Master Malong, ang Hong Dali na ito ay napakabastos sa iyo. Hindi mo siya dapat pakawalan, kung hindi ay masira ang iyong reputasyon. Tunay na napakakapangyarihan ng matataas na maharlika. Nasa kanila ang kapangyarihan ng buong Deimos Star Territory, at ang isang salita ay maaaring matukoy ang daan-daang milyong desisyon. Libu-libong buhay at kamatayan. Ngunit ang mga ito ay walang kabuluhan kay Hong Dali. Sa sandaling ito, isa lang ang nasa isip niya.
Iyon ay si Li Nianwei, ang pinakamatandang kapatid na babae na palaging itinuturing ang kanyang sarili bilang kanyang pinakamamahal na kapatid, kamag-anak, at kasintahan. Nasugatan siya. Nabaril ng laser gun na ito ni Malone. Kahit ngayon, hindi ko na alam kung buhay pa ba ako o patay na. Kung nanlalamig man ako sa mga sandaling ito, hindi ko na kailangan pang magpaligoy-ligoy pa, mas mabuting panasan ang leeg ko ng diretsyo. Mataas na maharlika. Dahan-daang naglakad si Hong Dali patungo kay Malong. Habang naglalakad siya, malamig niyang sinabi, "So ano? Mayroon kang malaking kapangyarihan. Kailangang tingnan ng lahat ang iyong mukha upang kumilos. Maaari ka ring magsabi ng isang salita, maaari itong matukoy ang buhay at kamatayan ng hindi mabilang na mga tao. Ngunit ano ang magagawa nito? Maaari bang masugatan o mamatay ang aking kapatid na si Nian Wei? Ngayon, gusto kong makita kung may iligtas ng iyong kapangyarihan ang iyong sarili." Sa puntong ito, huminga ng malalim si Hong Dali, at pagkatapos ay dahan-daang naglabas ng dalawang salita. Ikalawang gamit. End of this chapter.